Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1581 hanggang 1600. Kabanata 1581. Nang marinig ang mga salita ni Jasper, tiningnan ni Kit ang kalmado ngunit kumpiyansang ekspresyon sa mukha ni Jasper. Then, he said in Romanation, Mr. Lane, sigurado ka ba? Alam mo, upang subukang makuha ang kooperasyon ng Maynard sa North America, ang Senador Tel Corporation ay nagtalaga ng maraming lakas tao at materyal na mapagkukunan, ngunit walang pag-unlad sa bagay na ito hanggang ngayon. Higit pa rito, ang mga Maynard sa Hilagang Amerika ay napakababang susi at hindi sila handang ideklara ang kanilang posisyon sa politika. Madaling sumang-ayon sa iyo, ngunit hindi ako makikipagtulungan sa iyo hanggat hindi ko nakikita ang mga resulta. Tumanggo si Jasper at sinabing, ito talaga ang katotohanan. Bakit hindi mo ako bigyan ng ilang oras, Mr. Kit? Tumayo si Kit at sinabing, mabuti naman, sabay tayong maghapunan. Marahil ay wala itong konsiderasyon kay Jasper, isang lalaki mula sa Summerland, ngunit ang hapunan ng pamilya Senador Tel ay ganap na binubuo ng mga ulam mula sa Summerland ngayon, si Jasper ay nakahinga ng maluwag nang makitang walang adobo sa mesa. Mula nang subukan niya ito noong huling beses siya ay nasa Corana, natakot si Jasper sa mga atsara ni Corana, na lasa ng repolyo at pipino na nakalubog sa maanghang na tubig dagat. Sa madaling salita, ang lasa ay napaka-komplikado. Hindi lang iyon, halos lahat ng iba pang malalapit na kamag-anak ng pamilya Senador Tel ay naruroon. Kung narito ang isang taong muling nagkatawang tao, malalaman nilang dumating na ang lahat ng pangunahing miyembro ng pamilya Senador Tel na may mataas na awtoridad sa hinaharap. Sa wakas ay napagtanto ni Jasper ang laki ng pamilyang ito. Taos-puso man o mababaw, ang mga tao sa pamilya Senador Tel ay napakagalang at hindi nila minamaliit ang mga taong nasa mababang uri ng lipunan kaysa sa kanila. Ito ay normal din. Pagkatapos ng lahat, si Jasper ay kasalukuyang isang kilalang panauhin ng pamilya Senador Tel, at maging si Kit ay personal na tinanggap siya. Samantala, sa Corana, kung saan pinahahalagahan ng lahat ang hierarchy at ranggo ng labis na nakaukit sa mismong mga buto ng mga mamamayan nito, kung si Kit mismo ay magalang kay Jasper, kung gayon ang ibang mga miyembro ay nang-ahas na huwag maging bastos. Sa hapagkainan, sinipi ni Jasper ang mga klasiko, na pinatutunayan gaya ng dati na hinding-hindi niya mabibigo na buhayin ang kapaligiran. Ang pamilya Senador Tel ay handa ding makipagtulungan. Maging si Kit ay pumutok ng kaunting biro. Sa madaling salita, buhay pa rin ang kapaligiran, novel drama. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Jasper, bumangon, at bumalik sa kanyang guest room. Alam ng mga lang kung ano ang gagawin ni Jasper, kaya hindi nila siya inistorbo. Sa study, umupo si Kit sa likod ng desk. Sa tapat niya ay nakaupo si Emil at ilan pang core members, habang si Sylvie ay nakatayo lang sa isang tabi. Ilang oras. Nagyayabang lang si Jasper, diba? Tita ni Sylvie, sabi ni Marilang. Hindi siya magbibiro tungkol sa isang malaking bagay, ganti ni Emil. Sa kabilang banda, itinaas ng kapatid ni Emil na si Fred lang ang salamin sa tungkin ng kanyang ilong at sinabing, totoo man o hindi, lalabas ang resulta sa loob ng ilang oras. Pagkatapos niyang magsalita, tumangala si Fred sa kanyang ama at nagtanong, maghihintay ba tayo? Dahan-daang sinabi ni Kit, maghihintay kami. Ang saloobin ng mga Maynards sa North America ay talagang mahalaga sa amin. Bagamat nabigo kami sa aming M&A plan, ang pag-promote ng Senador Tel Corporation at ang bagong kooperatiba ng produkto na pananaliksik at pagpapaunlad sa Western market ay nangangailangan ng pag-aproba mula sa gobyerno ng Estados Unidos. Pare, hindi ba nangako ang Blue House na tutulungan tayong isulong ang bagay na ito sa susunod na pinagsamang pagpupulong ng dalawang bansa? Tanong ni Marie. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng mga tao sa Blue House? Kailangan lang nila ang ating pera at boto. Ngayong katatapos lang ng pangkalahatang halalan at 5 taon na sa panunungkulan ang bagong itinalaga,
hindi niya tayo seseryosohin, malungkot na sabi ni Fred. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1582. Lolo, may proposal ako. Biglang nagsalita si Sylvie, naputol ang usapan sa pagitan ng mga matatanda ng pamilya. Bilang nag-iisang ikatlong henerasyong miyembro ng pamilya na karapat-dapat na makasama sa eksena, si Sylvie ay may espesyal na katayuan. Kaya, mabait na sinabi ni Kit, maaari mong sabihin ang anumang opinyon na mayroon ka. Sa tingin ko, kung talagang tinulungan kami ni Jasper na maabot ang pakikipagtulungan sa mga Maynards sa North America sa pagkakataong ito, maaari rin namin siyang tulungan sa proseso ng pakikipaglaban sa Wall Street Capital. Maaari tayong makipag-alyansa sa JW Company at maging kanilang pinakamahalagang strategic partner. Kapag nalampasan na ni Jasper ang sakuna na ito, wala nang makakapidyo sa kanyang mabilis na pagunlad. Kumunat ang noo ni Fred at sinabing, alam mo ba kung gaano kalaki ang panganib na kailangan nating harapin para magawa ito? Sumagot si Sylvie nang walang pag-aalinlangan, tulad ng sinabi ni Lolo, walang panganib na opsyon para sa pagnenegosyo, novel drama. Bumaling sa kanyang lolo Kit, same time na sinabi ni Sylvie, Lolo, ito ay isang mahalagang pamumuhunan. Natatangi ang pambansang kondisyon ng Summerland. Mahirap para sa mga dayuhang mamumuhunan na pumasok sa merkado ng Summerland kung hindi sila makikipagtulungan sa mga lokal na kumpanya sa Summerland. Ang daming ito ay hindi maiiwasan. Tingnan lamang ang industriya ng sasakyan. Maging ang VW Group ay kailangang magkompromiso, pabayaan si Senador Tel. Ngunit ang bansang ito na may populasyon na higit sa 1 bilyon ay isang asol na karagatan na pinagnanasaan ng hindi mabilang na mga tao. Kailangan muna nating pumasok para magbigay ng sapat na puwersang nagtutulak para sa hinaharap na pag-unlad ng Senador Tel. Masyadong maliit ang Corona, at ang potensyal nito sa pag-unlad ay matagal nang naubos. Higit pa rito, kahit na ituloy ni Senador Tel ang isang pambihirang tagumpay, napakahirap gawin ito sa Corona. Kaya, kung gusto nating patuloy na lumago, maaari lamang tayong magsimulang lumipat palabas. Nitong mga nakaraang taon, lumilipat na tayo sa kanluran, pero hindi ba natin pinansin ang ating mga kapitbahay? Alam mo, kahit na ang mga higanteng iyon sa kanluran ay nagsisikap na pumasok sa merkado ng Summerland, ngunit iniiwan na lang namin ang malapit sa amin at hinahangad ang nasa malayo. Pagdating kay Jasper, kapag nagsimula na siyang lumipad, maaari siyang maging isang kinatawan at positibong figure na opisyal na itinataguyod ng gobyerno ng Summerland. Sa oras na iyon, sino ang nangahas na hulaan kung saan pupunta si Jasper? Kumunat ang noo ni Emil at sinabing, Sylvie, masyado pang maaga para sabihin ito. Hindi naman maaga. Baka ngayon na ang pinakaangkop na oras. Mas naging matatag ang tono at ugali ni Sylvie. Ipinagpatuloy niya, ang Summerland ay isang lipunang binuo sa mga ugnayang panlipunan. Binibigyang pansin nila ang kagandahang loob. Kaya naman, kung ikukumpara sa pagpapatubo ng liryo, ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin para sa ating kinabukasan ay ang magbigay. Tumulong sa abot ng aming makakaya sa oras ng pangangailangan ni Jasper. Pagkatapos magsalita ni Sylvie, tumahimik ang mga kapamilya. Hindi sila magpapasya sa isang mahalagang bagay. Mabagal ang sagot ng makakapagpasya, maghintay tayo at tingnan. Maghihintay kami ng balita mula sa North America bago kami kumilos. Kung magtagumpay si Jasper, mainam na mamuhunan, ngunit kung hindi siya, kung gayon ang lahat ay walang kabuluhan. Pagkasabi nun ni Kit, walang paabi na tumunog ang telepono sa desk niya. Agad na nabaling ang atensyon ng lahat sa teleponong ito. Hindi nagdalawang isip si Kit habang itinataas ang telepono. Pagkatapos, mahinahon at malakas siyang nagsalita sa ilalim ng nakakapasong mga tingin ng mga pangunahing miyembro ng pamilya. Hello, ito si Kit lang. Hindi alam kung ano ang sinabi sa kabilang dulo ng telepono. Nakita lang ni Sylvie at ng iba ang pagkunot ng mga kilay ni Kit. Sa sandaling ito, ang puso ng lahat ay lumubog sa ilalim ng kalaliman. Pagkatapos, lumuwag ang kilay ni Kit at narinig nilang sinabi niya, Hello, Mr. Alan Maynard. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1583. Alan Maynard. Walang sino man sa mga miyembro ng pamilyang Senador Tel na naruroon ang hindi pamilyar sa pangalang ito.
Ito ay dahil siya ang kasalukuyang pinuno ng Maynard sa North America, at naging tagapagsalita din sa Texas Congress. Sa sandaling ito, labis na nabigla ang mga miyembro ng pamilya Senador Tel. Bagamat handa sila, nakaramdam pa rin sila ng hindi paniniwala nang talagang ginamit ni Jasper ang kanyang kapangyarihan para dalhin ang mga Maynards mula sa North America. Bago ito, napakalaki ng pera ng pamilya Senador Tel at maaari lamang silang makipag-ugnayan sa mga core higher-up ng Maynards. Gayunpaman, ang maikling pakikipag-ugnayan na ito ay sapat na upang hikayatin ang pamilya Senador Tel. Gayunpaman, ang pinuno ng mga Maynards sa North America ay personal na tumatawag sa kanila ngayon. Mukhang excited ang mga kapamilya ni Senador Tel. Habang nasa phone si Kit ay winigiwi niya ang kamay sa kanila. Naunawaan ng mga miyembro ng pamilya at agad na tumayo para umalis sa pag-aaral. Sylvie ay walang exception. Sylvie, ang dami mong alam tungkol sa Jasper na ito. Seryosong tanong ni Emil pagkalabas nila ng study. Umiling si Sylvie at sinabing, sa totoo lang, hindi ko siya gaanong kilala, pero alam kong hindi pangkaraniwan ang relasyon niya kay Analo. Analo, ang anak ng mga batas mula sa Harbor City. Nagtatakang tanong ni Emil. Sabi ni Sylvie pagkatapos tumango, oo. Si Ana ang nagkonekta sa amin nang dumating si Jasper sa sela para sa teknolohiyang patent ng MP3 sa huling pagkakataon. Alam ko ang mga batas. Napakalakas ng mga ito, ngunit limitado ang mga ito sa Harbor City at sa Summerland Mainland. Wala silang anumang kapangyarihan sa ibang mga lugar, lalo pa ang magkaroon ng anumang malaking pakikipagkaibigan sa mga Maynards sa North America. So saan galing ang connection ni Jasper? Natarante si Emil. Malumanay na sabi ni Sylvie, laging may sikreto si Jasper. Kailangan lang nating malaman na matutulungan niya tayo sa bagay na ito. Kung tungkol sa lahat, sa palagay ko, sa halip na tuklasin ang kanyang mga lihim, dapat mong isaalang-alang ang aking nakaraang panukala, Ama. Si Emil ay tumingin ng malalim kay Sylvie at sinabing, ang lolo mo ang magpapasya sa bagay na ito. Makalipas ang kalahating oras, bumukas ang pinto sa study ni Kit. Tinanong niya agad si Jasper. 10:00 na ng gabi. Sinundan ni Jasper si Sylvie sa study ni Kit. Sumasang-ayon ako sa kooperasyon. Dumiretso sa punto si Kit. Gagawin ng Senador Tel Corporation ang lahat para matulungan ang JW Foundation na harapin ang pagkubkob ng Wall Street at Softwin. Sa digmaang ito, isang bagay lang ang hinihiling ng Senador Tel Corporation. Kung manalo tayo, ang merkado ng Sunrise Land ay pag-aari ng Senador Tel Corporation, novel drama. Iyon lang. Tanong ni Jasper. Ayan na. Tumango si Kit. Magaling. Bahagyang tumawa si Jasper. Bago siya bumalik sa kwarto ay mabilis niyang kinontak si Celine. Hindi na nagsalita pa si Celine at pinakiusapan na lang si Jasper na maghintay ng balita. Hindi niya inaasahan na ganoon kahusay ang magkabilang panig. Mukhang napakagandang pangako ni Kit mula sa mga Maynards. Sa mga oras na ito, hindi pa rin niya alam na ang dahilan kung bakit gumawa ng ganoong kalaking desisyon si Kit ay higit sa lahat ay dahil sa nahikayat siya ni Sylvie. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit handa siyang gumawa ng malaking pamumuhunan sa Jasper. I will let Sylvie handle what's going to happen next. Kailangan mo lang makipag-usap ng direkta sa kanya. Ang mga salita ni Kit ay nagdulot ng kakaibang ekspresyon mula kina Fred at Marie. Hindi pa sila nakakakuha ng anumang mga benepisyo, ngunit ang pinakamalaking piraso ng pie ay kinuha ng isang junior tulad ni Sylvie. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1584. Nagulat si Emil. Gayunpaman, anuman ang nasa isip nila, sa pamilyang ito, walang maglalakas loob na sumalungat pagkatapos magdesisyon si Kit. Tumingin si Jasper kay Sylvie, ngumiti, at sinabing, Prinsesa Sylvie, pakisuyong alagaan mo ako sa hinaharap. Napaawang ang labi ni Sylvie at ngumiti, nakikipagtulungan lang si Senador Tel sa JW Foundation, kaya dapat ikaw ang magbabantay sa akin, Mr. Lane. Lumapit si Kit kay Jasper at iniunat ang kamay. Sabi niya, Mr. Lane, sana ay malalagpasan natin ang mga paghihirap ng magkasama. Umaasa ako na isang araw sa hinaharap, maabot ng JW at Senador Tel Corporation ang isang strategic partnership. Bubuksan ng Senador Tel ang Summerland Mainland Market sa tulong ng JW,
At kukunin din ng JW ang advanced na teknolohiya at teknikal na kagamitan na pangarap lang ng ibang kumpanya ng Summerland Mainland sa tulong ng Senador Tel. Nagliwanag ang mga mata ni Jasper sa sinabi ni Kit. Kung ito ay magkatotoo, ito ay tiyak na magiging isang perpektong bagyo ng dalawang malalakas na puwersa. Magiging win-win situation ito. Naniniwala ako na hindi natin kailangang maghintay ng masyadong mahaba para sa pagdating ng araw na iyon. Hinawakan ni Jasper ang kamay ni Kit at ngumisi. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Nag-e-enjoy ang host at guest. Ganun pa man, matanda na si Kit, kaya pagkatapos na pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan kay Jasper, umalis siya at bumalik upang magpahinga. Ang natitirang oras ay para kay Jasper, Emil, at Sylvie na talakayin ng detalyado kung paano gagana ang kanilang pagtutulungan. Para naman kay Marie at sa iba pa, nang makita nilang wala nang pakinabang sa kanila sa bagay na ito, nagpaalam na sila. Sa guest room, sinabi ni Jasper kina Emil at Sylvie, Mr. Emil, Princess Sylvie, nasa cooperative relationship tayo at walang pinagkaiba sa superior at subordinate. Gayunpaman, nahaharap tayo sa dalawang napakalakas na kaaway, kaya kailangan kong ipaalam sa inyong dalawa ang aming ritmo sa pagsulong at pag-address upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, novel drama. Tumanggo si Sylvie at sinabing, Mr. Lane, pakisabi sa amin. Inutusan kami ng lolo ko na gamitin ang pondo ng Senador Tel Corporation para makipagtulungan sa JW Foundation hanggat maaari. Mabuti, sagot naman ni Jasper. Tapos, sabi niya, napakasimple ng susunod kong ginagawa. Sa ngayon ay may dalawang kalaban at ang aking diskarte ay mag-focus sa isang bagay sa isang pagkakataon sa halip na multitasking. Ang pagtutuunan natin ng pansin ay si Softwin. Pagkatapos magbukas ng merkado bukas, ang unang bagay na gagawin ko ay sorpresa si Softwin bago pa man malaman ng labas ng mundo ang balita ng pagpasok ni Senador Tel. Gusto kong i-crash ang Nikkei Index. Napakunot ang noo ni Emil sa sinabi ni Jasper. Ang Nikkei Index ay hindi madaling mag-crash. Ang Senador Tel Corporation ay namuhunan sa marami sa mga nakalistang kumpanya sa Sunrise Land. Sila ay cross-holding sa isa't isa at ang kanilang mga ari-arian ay lubos na puro. Kasama ng opisyal na kooperasyon ng pamahalaan ng Sunrise Land, ang gawain ng pag-crash sa Nikkei Index ay hindi mas madali kaysa sa pag-crash sa Dow Jones Index mismo. Sa pagharap sa mga pagdududa ni Emil, ngumiti si Jasper at sinabing, matagal ko na itong pinag-isipan, kaya nga ang pag-crash sa Nikkei ay isang pagpapanggap lamang para sa amin. Ang gusto talaga naming gawin ay ang maikling $100. Biglang tumibok ang puso ni Emil nang sabihin ito ni Jasper. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Jasper, puno ng gulat ang mga mata. Talagang hindi niya maisip kung paano nasasabi ng binatang ito mula sa katutubo ng Summerland na wala pang 30 taong gulang ang mga bagay na iyon nang may kumpiyansa. Ang pag-atake sa pera ng isang bansa ay magsisimula ng isang tunay na digmaang pinansyal. Maikling $100, bulalas ni Sylvie. Tama iyan. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Jasper. Ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganoong katapangan ay dahil sa alaala ng kanyang muling pagkakatawang tao sa kanyang nakaraang buhay. Alam niyang sa loob ng 2 araw, ipapadala sa ospital ang pinuno ng Sunrise Land dahil sa cerebral infarction. Pagkatapos, sama-samang nagbitiw ang gabinete pagkaraan ng 1 linggo. Ang politikal na mundo ng Sunrise Land ay papasok sa isang estado ng kaguluhan sa loob ng 7 taon pagkatapos nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1585. Ang pera ng isang bansa ay ang pang-ekonomiyang lifeline nito. Tanging ang kalooban ng bansa ang makakakontrol sa pangunahing pangangailangang ito para sa bansa. Sa sandaling ito ay nasa ilalim ng pag-atake, sa isang kahulugan, ito ay katulad ng direktang pagpapadala ng mga tropa upang salakayin ang teritoryo ng bansa. Ang huli ay makakamit lamang ng militar ng ibang bansa, ngunit ang una ay maaaring gawin hanggat ang isa ay may sapat na lakas. Halatang ikinagulat ni Jasper sina Emil at Sylvie, novel drama. Mr. Lane, bagamat aminado kaming napakatapang mo, hindi biro ang ganitong bagay. Nangangailangan ito ng malaking halaga ng pondo at nangangailangan din ito ng pagkakataon sa tamang oras at lugar. Kung hindi, ang sistema ng ekonomiya ng isang bansa ay hindi madaling masira.
Hindi naman sa minamaliit ko ang sarili ko. Ang ating kasalukuyang lakas kasama ang kayamanan ng Senador Tel Corporation at JW Foundation ay aabot sa pagitan ng 200 bilyon hanggang 250 bilyong US dollars. Sa ganitong uri ng kapangyarihan, halos imposibleng hamanin ang Sunrise Land, ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Bakas sa seryosong salita ni Emil ang kanyang saloobin. Kung walang ganap na katiyakan, hindi niya maisusugal ang Senador Tel Corporation sa isang bagay na tulad nito. Ang isang kooperasyon ay isang kooperasyon pa rin sa pagtatapos ng araw. Kahit gaano pa kaganda ang relasyon, hindi kinailangang ipagsapalaran ni Senador Tel ang kanilang buhay para kay Jasper. Ngayon, pinaplano pa ni Emil na gisingin kaagad ang kanyang ama at tapusin na niya ang pagtutulungan ng dalawang partido. Sa kabilang banda, matagal nang inaasahan ni Jasper ang magiging reaksyon ni Emil. Dahan-dahan niyang sinabi, "Hindi ako tanga. Dahil nagpa siya akong gawin ito, dapat may sapat na mga dahilan sa likod ng aking pag-iisip. Hayaan mo akong magtanong sa iyo, kailan ang huling pagkakataon na lumitaw ang pinuno ng Sunrise Land sa harap ng publiko?" Parehong natigilan sina Emil at Sylvie nang marinig iyon. Anong biro? Bakit papansinin ng isang normal na tao ang kinaroroonan ng pinuno ng kanilang karatig bansa? Kahit na sila ay mahalagang miyembro ng pamilya Senador Tel at palaging binibigyang pansin ang internasyonal na balita para sa negosyo at pag-unawa sa pandaigdigang politika, hindi ito nangangahulugan na tututukan nila ang punong ministro ng Sunrise Land upang makita kung kailan siya huling nagpakita sa publiko. I think last month, sabi ni Sylvie at agad na tumayo para buksan ang computer. Hindi naman nagmamadali si Jasper. Alam niyang unang hakbang pa lamang ang pakikipagtulungan sa Senador Tel Corporation. Kahit na sa pakikilahok ni Senador Tel, napakahirap at halos imposible para sa kanya na labanan ang magkasanib na pag-atake ng parehong Wall Street at Softwin. Kaya naman, gusto niyang malampasan ito ng mapayapa. Gayunpaman, kung gusto niyang manalo, kailangan niyang gumawa ng hindi inaasahang pagkakataon. Panalong hakbang. Kung gusto niyang gumawa ng hindi inaasahang winning move, hindi niya ito magagawa kung wala ang kooperasyon ni Senador Tel. Bumangon si Jasper at nagsali ng isang tasa ng tsaa para kay Emil. Tapos, sabi niya, "Mr. Emil, ano sa tingin mo ang kasalukuyang sitwasyon sa Sunrise Land?" Bahagyang kumunot ang noo ni Emil, dahil sa pagkakaroon ng Trider Financial Group, halos walang paraan ang Senador Tel na makapasok sa merkado ng Sunrise Land. Ngunit mayroon kaming isang espesyal na pangkat ng countermeasure na nag-aaral ng sitwasyon sa Sunrise Land. Sa kasalukuyan, pagkatapos ng lahat ng mga taong ito ng pahinga at pagpapagaling, ang ekonomiya ng Sunrise Land ay mabilis na nakabawi. Ito ay medyo katulad ng Corana, ngunit ito ay mas may awtoridad. Ang kontrol ng Trider Financial Group sa Sunrise Land ay mas malaki kaysa sa impluwensya ni Senador Tel sa Corana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1586. Ngumiti si Jasper at tumango. Aniya, "Yes, I like the two words used by Mr. Emil. Kontrol at impluwensya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang salitang ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng Trider at Senador Tel." Lumapit si Sylvie mula sa likod ng computer at sinabing, "Nalaman ko na ang huling pagkakataong nagpakita sa publiko ang pinuno ng Sunrise Land ay sa Congressional Consultation Meeting na ginanap noong ikatlo ng nakaraang buwan. Noong panahong iyon, nakatuon ang Kongreso sa pag-deliberate ng tax exemption bill na iminungkahi niya at ng kanyang gabinete. Ngayon ay ika-29, ibig sabihin, isang buong 2 buwan siyang hindi nagpakita sa harap ng publiko. Ito ay isang napakapangkaraniwan para sa pinuno ng isang bansa," sabi ni Jasper. Pagkasabi noon ni Jasper ay nagpalitan ng tingin sina Emil at Sylvie, at sabay na napansin ang pagdududa sa mga mata ng isa't isa. Bilang pinuno ng isang bansa, kinakailangan niyang kontrolin at pamahalaan ang bansa sa lahat ng aspeto. Pambihira para sa kanya ang hindi nagpakita ng 2 buwan. Mayroon akong mapagkakatiwalaang impormasyon. Hindi maganda ang pisikal na kondisyon ng pinuno ng Sunrise Land. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata, binaliwala ang pagkabigla ng mag-ama nang marinig ang mga salitang ito, at kinumpirma, bukod dito, ang kabinet na kasama niya bilang core ay kasalukuyang nagkakagulo dahil sa kanyang pisikal na kondisyon.
Bilang isang sikat at makapangyarihang politiko, kung may mangyari sa kanya, ang kasalukuyang gabinete ay maluwag pagkatapos. Pagkatapos niyang sabihin ito, ibinaba ni Jasper ang kanyang tasa, tumingin kay Emil, at same time na sinabi, kung maglulunsad tayo ng pag-atake sa oras na ito, magiging gulo ang Sunrise Land dahil wala silang pinakamataas na tagapasya. Sa sitwasyong ito, ang aming layunin ay madaling makamit. Kapag isinasaalang-alang mo ang matibay na pundasyon ng Sunrise Land bilang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, mainam kung hindi natin kailangang makipaglaban sa kanila. Tingnan ang krisis sa pananalapi ng Terra na inilunsad ni Soros sa Terra ilang taon na ang nakakaraan, ano ang ginawa ng Quantum Fund noon? Pinasabog niya lang ang pampasabog na ibinaon ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya na kinakaharap ng mga bansang ito. Kapag nakita ng buong mundo ang pagkakataon, agad nilang palibutan ito na parang mga gutom na lobo. Sa sandaling bumagsak muli ang Sun Dollars, bilang isang mahalagang estratehikong kasosyo ng United States sa Terra, paano sila makakatulong sa pambansang interes ng United States kapag hindi na nailigtas ng Sunrise Land ang kanilang mga sarili? Pagdating ng oras na iyon, ang pinakamahalagang bagay na dapat isaalang-alang ng Estados Unidos ay kung paano matiyak na ang kanilang mga interes sa Terra ay hindi na iimpluwensyahan ng pagbagsak, kaya hindi sila masyadong mag-alala tungkol sa ekonomiya. Ito lang ang tamang sagot. Pagkasabi nito ni Jasper, parang bagyong dagat ang puso ni Emil. Hindi inasahan ni Emil na kapag nakatagpo ng isang dead end, ang plano ni Jasper na malumpasan ito ay ang pagtapak sa buong bansa ng Sunrise Land para bigyan siya ng channel para maibsan ang kanyang mga problema. Bukod dito, ang presyo ng paggawa nito ay ang pagbagsak ng Sun Dollar habang ang ekonomiya ng Sunrise Land ay babalik sa loob ng hindi bababa sa 5 taon. Maging ang kanyang ama ay maaaring hindi makabuo ng planong tulad nito, pabayaan ang kanyang sarili. Alam mo ba na kapag ginawa mo ito, babaguhin mo ang buong pampulitikang tanawin sa Terra kung magtagumpay ka? Tanong ni Emil na nakatitig kay Jasper. Malumanay na sabi ni Jasper, iyan ang dapat ipag-alala ng mga politiko. Isa lang ang inaalala ko at iyon ay ang manatiling buhay, novel drama. Hanggat nabubuhay ka ng isang magandang buhay, bakit mag-abala tungkol sa buhay at kamatayan ng iba? Biglang sabi ni Sylvie. Tumawa si Jasper at sinabing, may pakialam ba tayo sa buhay at kamatayan ng Sunrise Land? Natawa bigla si Emil, okay. Talagang hindi natin kailangang alalahanin ang buhay at kamatayan ng mga makukulit na goblins na iyon. Kailangan lang nating samantalahin ang pagkakataong ito, yumaman at lumikha ng mga alamat. Ito ay hinog na para sa pagkuha. Ano ang pinakamadaling paraan upang malutas ang isang malaking problema? Lumikha ng mas malaking isyo na ganap na tumatakip sa nakaraang usapin. Napatingin si Jasper kay Emil, natatawa-tawa sa sobrang tuwa, at tahimik na nag-isip sa kanyang puso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1587. Uubos na ang oras at isang araw na lang ang natitira sa akin, ano ang gagawin mo? Tawa ng tawa si Emil, pero mas kalmado si Sylvie. Alam niyang simula ng imongkahi ito ni Jasper, kailangan niyang magkaroon ng serye ng mga plano para maisakatuparan ito. Ngumiti si Jasper at sinabing, ang pinakamadaling gawin sa mundo ay kumita ng pera mula sa ibang bansang nasa krisis. Mula ngayon, gagamitin namin ni Senador Tel ang aming buong kapangyarihan para makapag-loan sa Sunrise Land. Ngayon, ang exchange rate sa pagitan ng Summer Dollars at Sun Dollars ay 1:7.6. Gagamitin namin ang loan na ito para magbenta ng Sun Dollars at pagkatapos ay maghintay hanggang bukas. Kapag dumating na ang bukas, sisimulan na natin agad ang pagkukulang ng Sun Dollars. Napakasimple ng planong ito. Ang isang madaling maunawaan na termino ay ang yumaman ng walang labis na pagsisikap. Ayon sa kasalukuyang halaga ng palitan, ang isang Summer Dollar ay maaaring palitan ng humigit kumulang 7.6 Sun Dollars. Batay sa pagtatasa na ito, ang utang ni Jasper na 76 na bilyong Sun Dollar ay maaaring palitan ng 1 bilyong Summer Dollars. Nang maikli ang Sun Dollars at bumagsak ang halaga ng palitan hanggang sa puntong ang isang Summer Dollars ay maaaring palitan ng 10 Sun Dollars, kailangan pa ring bayaran ni Jasper ang 76 na bilyong Sun Dollars sa Sunrise Land Bank, ngunit sa oras na ito, kakailanganin lang niya ng 760 milyong Summer Dollars para magawa ito.
Sa financial market, ang mga junior player lang ang bibili ng bullish stocks at maghihintay na kumita ng pera. Ang mga intermediate na manlalaro ay ang mga matututong maglaro sa futures at kumita ng pera sa parehong bullish at bearish na mga merkado. Samantala, ang mga tunay na advanced na manlalaro ay maglalaro ng mga halaga ng palitan. Ang isang tao ay maaaring gumawa ng maraming pera mula sa pagtaas at pagbaba ng mga halaga ng palitan. Kasama ang tubo na dulot ng pagkakaiba sa halaga ng palitan, ito ay isang mahusay na paraan upang yumaman sa isang gabi. Matapos pakinggan ang plano ni Jasper, tumanggo si Sylvie at sinabing, walang problema. Ang Senador Tel Corporation ay nagpapatakbo at sumusuporta sa ilang negosyo ng ahensya sa Sunrise Land kamakailan. Maaari tayong makakuha ng malalaking pautang sa maikling panahon at ipagpalit ang mga ito sa iba pang mga pera. Pero ang problema, sa pagkakaalam ko, wala kang foothold sa Sunrise Land, tama. Ang pangalawang kahulugan ng pangungusap na ito ay nag-aalala si Sylvie na walang paraan si Jasper para makuha ang pinag-uusap ang utang. Ngumiti si Jasper at sinabing, wala akong mga channel, pero may kilala akong mga tao. Huwag kang mag-alala dyan. Kahit na curious si Sylvie nang hindi isiniwalat ni Jasper sa kanya ang katotohanan, hindi siya nag-usisa. Pagkatapos ay magsisimula na tayong kumilos kaagad. Tumayo si Sylvie at sumagot. Dapat bumalik din ako. Tumayo din si Jasper. Ngayon, nagtatakang tanong ni Sylvie. Sinulyapan ni Jasper ang oras at sinabing, wala pang 30 oras bago magbukas ang stock market ng Estados Unidos. Kailangan kong bumalik at gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos. Well, good luck sa iyo. Inunat ni Sylvie ang kanyang kamay. Ngumiti si Jasper at hinawakan ang kamay ni Sylvie. Sabi niya, keep in touch. Matapos iwan ang pamilya Senador Tel at sumakay sa kotse, nakahinga ng maluwag si Jasper. Ang kanyang transportasyon ay natural na inayos ni Sylvie, kaya ang driver ay empleyado rin ng Senador Tel Corporation. Umupo si Julian sa passenger seat habang lumingon para magtanong, Jasper, maayos ba ang lahat? Naging maayos. Tumanggo si Jasper at ngumiti. Hindi ito maaaring maging mas makinis kaysa dito. Mabuti naman, novel drama. Binigyan siya ni Julian ng nakakalokong ngiti. Hindi niya naiintindihan ang negosyo, kaya hindi niya matulungan si Jasper sa bagay na ito. Naging manunood lang siya nitong nakaraang 2 araw sa sela. Hindi man lang siya nakakasali sa karamihan ng mga okasyon, kaya ang pinakamaraming magagawa niya ay manatili ng tahimik sa kanyang silid. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para hilingin niya si Jasper. Tahimik noong gabi, maging sa sela, na kadalasang hindi kakayanin, sa ganitong oras ng gabi, walang traffic sa kalsada. Dati ay hinabot sila ng mahigit 2 oras bago makarating dito mula sa paliparan, ngunit sa pagkakataong ito ay 40 minuto lamang ang itinagal nila upang bumalik sa kabilang direksyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1588, pagbaba niya ng sasakyan, inayos na ng Senador Tel Corporation ang lahat ng may kinalaman sa ruta ng paglipad niya. Mula dito, makikita rin na napakalakas ng Senador Tel Corporation sa Corona. Nang dumating si Jasper dito ilang araw na ang nakalipas, bagamat nag-file siya ng emergency application at mabilis na naaprubahan ang application ng ruta ng flight, 3 beses na mas mataas ang gastos kaysa karaniwan. Sa pagkakataong ito, ang ruta ng paglipad na tinulungan ng Senador Tel Corporation na mag-apply kay Jasper ay nalutas sa isang tawag sa telepono. Hindi niya kailangang gumastos ng kahit 1 sentimo. Pagkasakay sa eroplano, nakahinga ng maluwag si Jasper. Gayunpaman, imbes na magpahinga, tinawagan niya agad si Adele. Matapos makonekta ang tawag, ang unang narinig ni Jasper ay ang pagbuhos ng tubig. Nagulat ito kay Jasper. Hindi ka naliligo, ano? Tanong ni Jasper. Tumawa si Adele sa telepono. Bakit? Gusto mo bang makita? Nahihiyang sabi ni Jasper. Tatawagan kita mamaya. Hindi, naliligo ako. Hindi mo ako nakikita dahil kausap mo pa rin. Sabihin mo sa akin, ano ang problema? Novel drama. Napaka-generous ni Adele. Casual ang boses niya, ngunit may kaunting katamarin. Ang tanawin ng kanyang paliligo ay tila malinaw sa sandaling ito.
Inilarawan ni Jasper ang makatarungang Adele na nakahiga sa umuusok na paliguan, na inilalantad ang kanyang perpektong collarbone at ang magandang mukha. Nai-imagine mo ba kung anong itsura ko ngayon? Mukhang mahulaan na ni Adele ang iniisip ni Jasper. Hindi. Agad namang tanggi ni Jasper. Paano kalokohan? Paano niya aaminin ang ganitong bagay? Hehe. Pilyong humajijek si Adele at sumagot, wala akong suot na damit at mag-isa akong nasa bathtub. Kung nandito ka, yayayain kitang pumasok at lumangoy. Panipi kuwit panipi. Ayaw namang pakialaman ni Jasper ang minx na ito. Ang bait niya at hindi niya itinuloy ang topic. Sa halip, sinabi niya, mayroon akong malaking bagay para sa iyo. Oh, hindi ba naging maayos ang negosasyon ni Corana? Hindi ito makatuwiran, nasa iyo ang pinakakailangan nila, kaya bakit sila tatanggi na makipagtulungan sa iyo? Tanong ni Adele. Ang negosasyon sa kanila ay naging maayos, ngunit iyon din ang dahilan kung bakit mayroon akong isa pang malaking bagay para sa iyo. Gayunpaman, ang negosyong ito ay medyo malaki at hinihingi, kaya hindi ako sigurado kung magagawa mo ito. Tamad na sagot ni Adele, kung kahit ako ay hindi magawa, wala itong silbi kahit nasubukan mong humanap ng ibang tao sa Summerland para tulungan ka. Sabihin mo, kung kaya ko, gagawin ko. Kung hindi ko magawa, gaano man kalaki ang babayaran mo, walang silbi. Gusto ko ang iyong katapatan at pagiging mapagkakatiwalaan. Ang iyong negosyo ay hindi manloloko ng sinuman, kabilang ang bata at matanda. Tumawa si Jasper at nagpatuloy, mayroon akong 200 toneladang ginto at kailangan kong ilagay ito para sa collateral sa bangko sa Sunrise Land. Pagkasabi niya noon ay may tumunog mula sa kabilang side ng phone. Tunog iyon ng pagbagsak ng telepono at pagtama sa lupa. Pagkatapos, sinundan ito ng isang tandang. Maya-maya'y muling nagmula ang boses ni Adele sa kabilang dulo ng telepono. Salamat sa Diyos nahulog ang telepono sa labas ng bathtub. Masama kung mahulog ito sa tubig. Ano ang sinabi mo? 200 toneladang ginto. Jasper, nababaliw ka na ba? Saan ka nakakuha ng napakaraming ginto? Natural, hindi sasabihin ni Jasper kay Adele na na-convert niya ang halos lahat ng magagamit niyang pondo sa ginto sa panahong ito. Maliban sa perang ipinuhunan sa stock market, hindi man lang lumampas sa 2 milyon ang natitirang pera na nakapark sa mga bank account ni Jasper. Masasabing ito na ang pinakamahirap na naranasan niya mula nang magsimula siya sa kanyang negosyo. Wala akong ideya na nakagawian mo ang pagkuha sa ilalim ng mga bagay bago ka magnegosyo. Tumawa si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1589. Kailangang malaman ng isa na bilang isang internasyonal na ginagamit na matapang na pera, ang ginto ay itinuturing na estratehikong reserbang mapagkukunan sa bawat bansa sa mundo. Kahit na ang lakas ng ekonomiya ng isang bansa ay hindi nakasalalay sa kung gaano kahalaga ang pera ng bansa, ngunit sa halip, kung gaano karaming reserbang ginto ang hawak nito. Ito ay dahil sa sandaling sumiklab ang digmaan, ang pera ay malamang na maging basurang papel. Ang ginto lamang ang tunay na kinilala ng buong sangkatauhan at ng buong internasyonal na komunidad. Kahit ngayon, ang pandaigdigang sistema ng ekonomiya ay nakabatay pa rin sa pamantayang ginto. Ang tinatawag na pamantayang ginto ay nangangahulugan na ang ginto ang pangunahing unit ng pag-areglo. Sa makatuwid, ang isang malaking halaga ng ginto ay talagang hindi isang bagay na maaaring makuha ng isang individual o kumpanya. Pagkatapos ng lahat, ang kalakal na ito ay isang pambansang estratehikong mapagkukunan. Walang bansang papayag na lumabas ang napakaraming ginto sa pribadong sektor. Kapag nahulog ito sa kamay ng isang taong may masamang intensyon, maaaring maapektuhan ang buong sektor ng ekonomiya. Sa kabilang dulo ng telepono, saglit na natahimik si Adele. Pagkatapos nito, hindi na niya itinuloy ang pagtatanong kay Jasper tungkol sa pinagmulan ng ginto. Kailangan bang bangko ito ng Sunrise Land? Tanong ni Adele. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Jasper, walang puwang para sa kompromiso tungkol dito. Ito ay dapat na ang bangko ng Sunrise Land, at ikaw din ang may pananagutan sa pag-convert ng aking nakasanglan na Sun Dollars sa US Dollars o Summer Dollars. Nanatiling tahimik si Adele ngayon. Pagkaraan ng ilang minuto, muling sinabi ni Adele, 200 toneladang ginto. Magkano ang plano mong isangla ito? Novel drama. Ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado,
Ang ginto ay $315 bawat onsa, ngunit maaari ko itong isala para sa $280 bawat onsa. Isa pa, 3 months ang mortgage period, sabi ni Jasper. Ang presyo ay makatwiran at mayroon akong mga channel, ngunit nangangailangan ito ng oras, sabi ni Adele. Lihim na nagulat si Jasper. Tila mas malawak ang kapangyarihan ni Adele kaysa sa una niyang inaakala. Maaari kitang bigyan ng oras, ngunit 24 na oras lamang, sabi ni Jasper. Panipi kuwit panipi, natahimik sandali si Adele tapos narinig ni Jasper ang pagsigaw niya, Jasper, gabi na at banibiro mo pa ako imbes na matulog ka. Ngumiti ng mapait si Jasper. Bakit ko naman gagawin yun? Bawat salita na sinasabi ko sa iyo ay totoo. Sa presyong $280 bawat onsa, ito ay magiging 29,400 dollars pagkatapos ng conversion. Ang 200 toneladang ginto ay magiging 200 bilyong dollars. Dagdag pa, dapat itong gawin sa loob ng 24 na oras. Sa tingin mo ba ako ay isang Diyos o ang pinuno ng Sunrise Land? Pagkatapos ng lahat, babayaran kita ng 500 milyon. Ang mga sinabi ni Jasper ay agad na napawi ang pagkabalisa ni Adele. Ito ay isang 200 bilyong dollar na transaksyon na katumbas ng halos 26.3 bilyong summer dollars, ngunit 500 milyon lang ang nakukuha ko. Kung sa tingin mo ay masyadong maliit, maaari mo ring kalkulahin ang interes, pagkatapos ay babayaran kita ng higit pa. Nagbiro si Jasper. Aso ka, at ang 500 milyon ay ibibigay din sa iyo after 3 months. You should know that I short of money now, sabi ni Jasper na hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Sandaling natahimik si Adele. Sobrang satisfied ako sa bayad. Ang pagkaantala ng 3 buwan ay hindi isang malaking problema. Kung tutuusin, nasa Summerland pa rin ang mga ugat mo at parang hindi ka makakawala. Ngumiti si Jasper at sinabing, oo naman. Sino ang nang-ahas na mahuli sa pagbabayad kapag nakikipagnegosyo sila sa iyo, Miss Brown? Hindi pinansin ni Adele ang panunokso ni Jasper. Pagkatapos, time niyang sinabi, ngunit ang time frame para dito ay talagang masyadong masikip. Alam kong mahirap, pero kaya kita hinanap. Bakit naman kita guguluhin kung ito ay isang maliit na bagay? Pambabala ni Jasper kay Adele. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1590. Bakit ka pa mag-aalok sa akin ng 500 milyon para gawin ito? Naiinis na sabi ni Adele. Hintayin mo ang update ko. Kailangan kong kumpirmahin ito bago ako makapagbigay sa iyo ng sagot. Pagkasabi niya nun ay agad na binaba ni Adele ang telepono. Makalipas ang kalahating oras, pumasok si Jasper sa airspace ng Summerland at tumunog ang kanyang telepono. Nasaan na ang mga paninda? Diretsyong tanong ni Adele. Sa matataas na dagat sa kabila ng teritoryo ng Sunrise Land, sagot ni Jasper. Handa ka na para dito, ha? Si Adele ay tila nakatuklas ng isang malaking sikreto at sinabing malalim. Ito ay napakalaking bagay, kaya natural, hindi ito mapagpasyahan sa isang iglap. Ngumiti si Jasper at sinabing, paano na? Kaya mo ba? Sa madaling araw bukas, susuriin ng Sunrise Central Bank ang mga paninda kasama ng isang taga-seguro. Kailangan mong ayusin para sa isang tao na tumanggap nito. Kapag natapos na ang inspection, ang ginto ay kailangang selyuhan sa Sunrise Central Bank. Siyempre, hawak mo pa rin ang lahat ng pagmamay-ari maliban kung hindi mo mabayaran ang utang pagkatapos ng 3 buwan. Gayun din, ang rate ng interes ay tataas ng 40%. Kumunat ang noo ni Jasper at nagtanong, 40%. Sobra. Tapos hindi ko mapigilan. Napakahigpit ng aming schedule kaya ginamit ng kabilang partido ang puntong ito para humingi ng malaking presyo. Hehe, 3 months of interest at 40%. Mayroong pagtaas ng hindi bababa sa 10 milyon. Fine, dahil naglakas loob silang magtanong, maglalakas loob akong ibigay sa kanila. Sabihin mo sa kanila na sinabi kong oo. Ipapadala ko sa iyo ang address mamaya at hayaan silang magpadala ng isang tao na mag-inspeksyon ng mga kalakal bukas, ngunit kailangan ko ng isang tao mula sa aking tabi upang aitag din. Naramdaman ni Adele na makatwiran ang kahilingan ni Jasper. Walang problema, kung tutuusin,
Ikaw ang may-ari ng mga paninda, ngunit kailangan mong magmadali. Ang lahat sa iyong panig ay dapat na nasa lugar bago magsimula ang araw ng trabaho sa 8 AM, bukas. Walang problema. Pagkababa ng telepono, tumingin si Jasper kay Julian at sinabing, Julian, I have one thing I need you to do. Pagkarating ng eroplano sa Norritos City Airport, maaari mong dalhin ang eroplanong ito sa Sunrise Land ngayong gabi at maghintay sa Eastern Capital Dock. Responsibilidad mong makipag-ugnayan sa mga tao mula sa Sunrise Central Bank at sa mga kumpanya ng insurance sa ngalan ko. Nag-alinlangan si Julian. Maaari akong pumunta, ngunit natatakot ako na hindi ko ito magagawa ng maayos. Magiging maayos ka. Ngumiti si Jasper at sinabing, ang ginto ay tunay at sa isang patas na presyo. Walang magiging problema. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Kailangan mo lang bantayan itong batch ng ginto hanggang sa makita mong isliado nila ang ginto sa State Treasury ng Sunrise Central Bank, pagkatapos ay maaari kang bumalik. Tumango si Julian at sinabing, okay, gagawin ko itong mabuti. Pasensya na sa abala. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Julian at sinabing, pero Jasper, kailan ka bumili ng napakaraming ginto? Curious na tanong ni Julian, novel drama. Nagsimula noong pumasok ako sa Dow Jones dati. Upang maging tumpak, sa unang araw ng pagkakatatag ng JW Foundation. Bumili ako ng mga futures ng ginto at sabay na namuhunan sa ginto. Bumili ako ng ginto mula sa buong mundo tuwing magagamit ito. Karamihan sa mga ito ay nakolekta mula sa black market. Ang presyo ng batch ng ginto ay 20% na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Gayunpaman, kung matagumpay ang plano, magiging sulit ang lahat, mahinang sabi ni Jasper. Jasper, naisip mo na ba ang araw na ito mula pa noon? Nagulat si Julian. Hindi, noong panahong iyon, iniisip ko na kung matalo man ako, itong batch ng ginto na walang nakakaalam ay magiging turnover capital ko. Ngunit ngayon, may mga lugar na kung saan ito ay higit na kailangan, kaya handa akong ialok ang aking ruta ng pagtakas bilang collateral at ilagay ito sa gaming table bilang isang bargaining chip. Habang sinasabi niya iyon, nagbiro si Jasper, kaya ngayon, kontrolado mo na ang aking kayamanan at buhay. Nagbibiro lang si Jasper, pero sineryoso ni Julian. Mataimtim siyang sumagot, huwag kang mag-alala, Jasper, hanggat naririto ako, ang ginto ay nasa ligtas na mga kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1591. Maayos ang pag-slide ng eroplano at lumapag sa Norritos City International Airport. Bumaba si Jasper sa eroplano habang si Julian ay nanatili sa sakay. Matapos ma-refuel ang eroplano, agad itong lilipad sa Eastern Capital sa Sunrise Land. Sa pagkakataong ito, malaki ang kahalagahan ng misyon ni Julian, at dinala niya ang lahat ng pag-asa ni Jasper. Naging malamig ang panahon kamakailan. Bilisan mo at isuot mo yung coat mo. Naghanda na ng coat si Wendy na sumugod sa airport para sunduin siya. Isinuot niya iyon kay Jasper at naaawang sabi nang tingnan niya ang medyo pagod na mukha ni Jasper. Hinawakan ni Jasper ang collar button ng coat gamit ang isang kamay, at sa kabilang kamay ay naglabas ng isang maliit na kahon ng regalo na parang gumagawa ng magic trick. Pagkatapos, tumawa siya at sinabing, ito ay regalo para sa iyo. Nagulat si Wendy. Ano ito? Tinanggap niya ang regalo habang sinasabi niya ito. Bagamat matagal na niyang nakasama si Jasper, bihira siyang bigyan ni Jasper ng kahit anong regalo. Kahit na may pera si Jasper o Wendy para makabili ng mga regalo, para kay Wendy, nasa isip ni Jasper ang binibilang. Isang brooch. Sabi ni Jasper habang pinagmamasdan si Wendy na binubuksan ang box. Sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw ng paliparan, ang brooch na gawa sa mga diamante ay kumikinang ng maliwanag. Gusto mo ba? Tanong ni Jasper. Sobrang gusto ko. Salamat, novel drama. Nagbibim si Wendy. Basta bagay kay Jasper, gusto niya. Nang matapos siyang magsalita ay tumayo siya ng tiptoes para halikan ang pisngi ni Jasper. Kontentong hinawakan ni Wendy ang kamay ni Jasper at sinabing, umuwi na tayo. Diretso na tayo sa kumpanya, sabi ni Jasper. Ganyan ka ba ka-busy? Nag-aatubili si Wendy. Pakiramdam niya ay labis na nagsusumikap si Jasper. Kagagaling lang niya sa ibang bansa,
Kaya dapat ay umuwi muna siya para magpahinga kahit na ang pinakamatitigas na tao ay hindi makatiis na magtrabaho sa buong orasan ng ganito. Hindi ako hihintayin ng oras. May mga 24 na oras bago ang pagbubukas. Bawat minuto at bawat segundo ay napakahalaga sa amin. Kanina pa sa eroplano, nakipag-usap na si Jasper kay Kaden at sa munting prinsipe tungkol sa kooperasyon na nakuha nila sa Corana, na walang alinlangan na kapana-panabik at magandang balita para sa buong team. Katulad nito, sinabi na sa kanila ni Jasper ang tungkol sa kanyang planong mag-short ng Sun Dollars. Gayunpaman, hindi siya nagpunta sa mga detalye. Ikinwento na lang niya sa kanila ang tungkol sa overview ng plano, para kung interesado sila, sama-sama silang kumita sa Sunrise Land habang nagkakagulo ang bansa. Kung maniniwala ba sila sa kanya o hindi para kay Jasper. Pagkatapos ng lahat, hindi ito bahagi ng nakaraang kasunduan sa kooperasyon. Katulad nito, gagamitin din ni Jasper ang pagkakataong ito upang makita kung mayroong anumang mga especially iya sa koponan. Kung mayroon man, hindi ito matiis ng mga especially iya. Hindi gaanong alam ni Wendy. Nang may gusto siyang sabihin ay nakita niyang malalim ang iniisip ni Jasper kaya napabuntong hininga na lang siya sa sarili. Napagpasyahan niyang pilitin si Jasper na magpahinga ng ilang buwan kapag natapos na ang lahat. Career niya lang iyon, hindi ang pagbagsak ng langit. Hindi nagtagal, humandar ang sasakyan hanggang sa bubong ng kumpanya. Agad namang tinawagan ni Jasper sina Jake at Baz para pumunta sa isang meeting. Ang iba na lumahok sa pulong ng sama-sama sa pamamagitan ng malayuang koneksyon sa video ay matatagpuan sa Harbor City at Waterhoof City Trade Centers. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1592. Habang sinimulan ni Jasper ang pulong, isang lihim na mensahe ang naihatid kay Fabian sa Harbor City sa pamamagitan ng isang espesyal na channel. Si Fabian, na magpapahinga na, ay nakakita ng balita at tumalon mula sa kama. Sa kama, inangat ng bagong partner ni Fabian ang kanyang makatarungan at malambot na pang-itaas na katawan at sinabing hindi nasisiyahan, Mr. Atticus, anong ginagawa mo? Matulog ka na, inaantok na ako. Tulog. Makakatulog ka sa impyerno, tanga ka. Pinipigilan ang pagkabigla at pananabik sa kanyang puso, itinaas ni Fabian ang kubrekama, isinuot ang kanyang pajama, naglabas ng isang stack ng pera sa bedside table bago ibinato sa babae. Magbihis ka at mag-F*** off. Ang babae ay labis na hindi nasisiyahan sa loob, ngunit mabilis pa rin niyang sinuot ang kanyang damit alang-alang sa salansan ng pera. Then, she dared not say a word at umalis, novel drama. Sa oras na ito, dumating na si Fabian sa pag-aaral. Pabalik-balik siya sa pwesto habang nagdidial ng numero. Matagal bago makonekta ang tawag na ito. Totoo ba? Diretsyong tanong ni Fabian. Sa kabilang side ng phone, may mahinahong boses. Tinawagan mo ako para lang makasigurado na hindi ako magbibiro sa iyo tungkol sa isang malaking bagay. Alam mo bang muntik na akong ma-expose dahil sa tawag mo? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Fabian, kung totoo ang balitang ito, sulit ito kahit na malantad ka ngayon. Bumantong hininga ang nasa kabilang dulo ng telepono at sinabing, nakatanggap lang din ako ng balita. Siguradong hindi ito peke. Dapat mong ipatupad ang mga countermeasure sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magsalita ay agad na ibinaba ng nasa kabilang linya ang telepono. Maya-maya ay bumukas muli ang pinto ng meeting room. Pinunasan ni Dean ang kanyang mga kamay at naglakad pabalik. Si Jasper, na nagsasalita, ay tumingin kay Dean na nakangiti at nagtanong, tapos ka na ba? Humingi ng paumanhin si Dean, I'm sorry, sumakit ang tiyan ko nitong nakaraang 2 araw. Susubukan kong huwag istorbohin ang pagpupulong. Ayos lang. It's just call. Pagkatapos magsalita ni Jasper, lumingon siya at nagpatuloy, okay, then we continue with the meeting. Sa Harbor City, ibinaba ni Fabian ang telepono at huminga ng malalim. Pagkatapos noon, tumawag siya sa Sunrise Land. Sa pagkakataong ito, mas matagal bago makonekta ang tawag. Isa pa, hindi si Echo ang nakapulot ng telepono. Nasaan si Echo? Tanong ni Fabian sa malalim na boses. Mister, sinusubukan ni Welch. Ako ang sekretarya niya. Pwede mong sabihin sa akin ng diretso kung meron. Sa kabilang dulo ng telepono ay dumating ang isang magalang ngunit parang negosyong boses.
Sigaw ni Fabian, puntahan mo si Echo na sagutin kaagad ang telepono. Sabihin mo sa kanya na dadanasan niya ang kahihinatnan kung hindi ko marinig ang boses niya sa loob ng 30 segundo. Ang lakas ng tunog at tono ni Fabian ay baka natakot ang sekretarya sa kabilang dulo ng telepono, dahil nagmamadali silang sumagot bago sunduin kaagad si Echo. Maya-maya, narinig na ni Fabian ang mga hingal ni Echo sa telepono. Parang kaka-exercise lang niya ng masigla. Sabihin mo, Atticus, bakit mo ako hinahanap ng sobrang lalim ng gabi? Sobrang busy ko. Abala ka ba sa pag-eehersisyo, sa mga babae sa kama? Napaka-inutil mo, ngumisi si Fabian. Galit na sabi ni Echo, Atticus, bantayan mo yang ugali mo, hindi ako isa sa mga nasasakupan mo. With a muffled snort, Fabian said, sige, hindi ako nandito para makipag-away sa iyo. Nandito ako para sabihin sa iyo na plano ni Jasper na magtagal sa Sun Dollars. Long Sun Dollars? Nagtatakang tanong ni Echo. Oo, ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, nagkasundo sina Jasper at Senador Tel mula sa Corana. Plano nilang magtagal ng Sun Dollars sa parehong oras kapag bukas ang merkado, sabi ni Fabian. Tawa ng tawa si Echo. Baliw ba si Jasper? Bakit siya nagpapatuloy sa Sun Dollars? Ang Sunrise Land ay ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, at ang Sun Dollars ay napaka-stable. Sa tingin ba niya kaya niyang magtagal dahil lang sa gusto niya? Sa kaunting kapital niya, hindi ba siya natatakot na mawalan? Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang ugali niya matapos siyang awayin ng matagal? Since he's going to do this, then it means very confident siya sa susunod na mangyayari. Ang kailangan lang nating gawin ay sirain ang kanyang plano at pagkatapos ay ganap na year-okan siya hanggang mamatay. Masama ang mga mata ni Fabian, at malamig siyang nagpatuloy, sa pagkakataong ito, dumating ang katalinuhan sa oras ng ating pangangailangan. Wala siyang ideya na maaari kaming pumunta ng maikling sa kabaligtaran ng direksyon at pigilan ang kanyang mahabang utos. Kapag nangyari iyon, siya ay malalagay sa isang sitwasyon kung saan siya ay ilalagay sa walang hanggang kapahamakan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1593. Sa kabilang dulo ng telepono, natahimik si Echo ng ilang sandali. Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa sandaling ito. Ang biglaan at mahalagang balita ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkawala. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagtanong siya ng isang tanong na sa tingin niya ay napakahalaga. Totoo ba ang impormasyon? Natigilan si Fabian. Pakiramdam niya ay pamilyar ang tanong. Pagkatapos ay nginisyon niya, sa tingin mo ba magbibiro ako sa iyo tungkol sa isang malaking bagay sa kalagitnaan ng gabi? Pagkasabi nito, nag-isip sandali si Fabian at naramdaman niyang mas pamilyar ito. Natahimik si Echo matapos sumagot si Fabian. Kung totoo, ibig sabihin nasa liwanag na ngayon si Jasper habang tayo ay nasa anino. Maaari tayong magpanggap na hindi natin sinasadyang ginagawa ito. Sa pagkakataong ito, malaki ang posibilidad na walang pag-asang mabawi si Jasper. Gaya ng sinabi ni Echo, na-excite din siya. Kung kaya nating year-okan si Jasper hanggang mamatay, hindi lang tayo maghihiganti, kundi magkakaroon din tayo ng walang katulad na prestihiyo at karangalan. Tumawa si Fabian at sinabing, oo, ikaw ang magiging bagong pinakamaliwanag na bituin ni Softwin. Sa suporta ng pamilya ng Trider Financial Group, ikaw ay lubos na malilinang bilang kahalili ni Miles. Tila naisip ni Echo ang imahe niyang nakatayo sa tabi ni Miles habang dumadalo siya sa board meeting kasama niya. Lalo siyang natuwa nang maisip niya ang eksenang tatango-tango at yuyuko sa kanya ang hindi mabilang na executive na pati ang kanyang pamilya ay nagbago ng pananaw sa kanya. Magaling. Ngumiti ng masama si Echo at sinabing, bagaman hindi natin alam kung bakit ganoon ka-confident si Jasper, dahil alam na natin ito ng maaga, kung hindi tayo maghahanda ng malaking regalo para sa kanya, madidismaya natin siya. Sa pagbukas ng palengke bukas, sisimulan ko na agad ang layout. Kung gusto niyang magtagal, magkukulang kami. Pagkatapos, hahayaan natin siyang makatikim ng kawalan ng pag-asa. Sumagot si Fabian sa mataimtim na boses, okay, hikayatin ko ang pamilya na kumuha ng malaking halaga para salakayin si Jasper ng sama-sama. Tumikim si Echo, I think may gusto ka rin namang makuha sa kanya, di ba? Pagkatapos ng lahat,
dahil naglakas loob siyang magtagal sa Sun Dollars, anuman ang kanyang master plan, kailangan niyang maghanda ng malaking halaga ng pondo para maisakatuparan ito. Malamang nakukuha siya ng daan-daang bilyong dolyar mula sa Nasdaq. Malumanay na sinabi ni Fabian, gusto lang kitang tulungan at tiyakin na si Jasper ay tuluyang matapakan hanggang mamatay. Anyway, wala akong pakialam sa iniisip mo. Okay lang ako basta magka-partner tayo sa pakikitungo kay Jasper, novel drama. Pagkatapos magsalita ay ibinaba na ni Echo ang telepono. Matapos ang pag-iisip, dinial niya ang private number ni Miles. Sa orihinal, hindi siya kwalipikadong makipag-usap ng direkta kay Miles, ngunit sa pagkakataong ito, bilang commander ng napakalaking pondo ni Softwind, maaari siyang direktang magulat kay Miles. Maya-maya, tumunog ang tawag. Labis na tensyonado ang katawan ni Echo, at same time itong nagsalita, Sir, may importante akong impormasyon na kailangan kong i-report agad sa iyo. Ito ay may kaugnayan sa ating tagumpay sa labanang ito. Makalipas ang ilang segundo, malakas na sinabi ni Echo, oo, susugod ako kaagad. Ibinaba na ang telepono, nagmamadaling tinungo ni Echo ang tirahan ni Miles na may halong pananabik. Tila nakakita siya ng 100 patungo sa tagumpay na ngayon ay nagbubukas ng mga kamay sa kanya. Sa oras na ito, natapos na rin ang meeting ni Jasper. Lahat, matulog ng mahimbing ngayong gabi. Isa na namang matinding laban bukas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1594. Nang matapos magsalita si Jasper ay tinapos na niya ang video conference. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng nasa conference room, bumalik kayo at magpahinga. Ibalik ang iyong enerhiya. Mahigpit ang laban natin bukas. Ngumiti si Jake at ang barkada, tapos, tumayo na sila at lumabas ng meeting room. Sa oras na ito, halos 2:00 na ng madaling araw. Si Jasper, nakalalabas lang ng conference room, ay hindi pa natutulog hence, he went straight to his own lounge upstairs, where Henry was already hikab on. Nakuha mo ba siya? Tanong ni Jasper. Humalaklak si Henry, kumuha ng maliit na bagay mula sa kanyang mga braso, at pinindot ang button. Tapos, narinig nila ang boses ni Dean. Tinawagan mo ako para lang makasigurado na hindi ako magbibiro sa iyo tungkol sa isang malaking bagay. Alam mo bang muntik na akong ma-expose dahil sa tawag mo? Kakakuha ko lang din ng balita. Siguradong hindi ito peke. Dapat mong ipatupad ang mga countermeasure sa lalong madaling panahon. 2 pangungusap lang iyon. Natapos itong tumugtog pagkatapos lamang ng higit 10 segundo. Sa wakas nakuha na namin ang dumi sa anak ng Ab-Asterisk na ito. Mukhang nasa sabik si Henry at sinabing, dapat ko bang kunin siya ngayon at balatan siyang buhay? Walang nagmamadali, hindi pa tayo makakagawa ng aksyon laban sa kanya. Ngumiti si Jasper at sinabing, maghintay ka bukas. Kahit wala kaming gagawin, papatayin siya ni Fabian at Echo kapag nalaman nilang niloko sila. Curious na tanong ni Henry, paano ka nakakasigurado na nakipag-ugnayan na siya kay Fabian? Matagal ko na siyang pinagmamasdan at wala akong nakitang pahiwatig. Ang alam ko lang ay may mga koneksyon siya sa ilang mayayamang tao sa Harbor City, ngunit ang mga mayayaman na iyon ay hindi magiging sanhi ng labis na kaguluhan dahil pinipigilan sila ng aking pamilya. Alam mo ito, alam ko ito, at siguradong alam din ito ni Dean. Sa makatuwid, maaari nating ipagpalagay na ang kanyang tunay na dahilan para makipag-ugnayan sa mga mayayaman na iyon ay upang makipag-ugnayan kay Fabian sa pamamagitan nila. Sabi ni Jasper, matagal kong pinag-isipan ang isyong ito bago ako nakarating sa ganitong conclusion. Hindi ako sigurado hanggang sa narinig ko ang recording na ito dahil wala akong ebidensya. Pagdating sa dirty tricks, talagang makapangyarihan si Dean, at nagtatago siya ng malalim sa mga anino. Kung hindi ko lang siya sinasadya ngayong gabi, hindi ko malalaman ang tungkol dito. Originally, mas maganda sana kung magiging useless ang probong dahil ipahiwatig nito na hindi sapat na tanga si Dean para kumilos laban sa atin, pero ngayong natukoy na natin na siya ang especially iya, magagamit natin siya para dayin si Fabian at ang iba pa. Bukas, maghintay na lang tayo bukas at magiging malinaw na ang lahat. Pagdating sa kalokohan, ikaw pa rin ang benchmark, sabi ni Henry kung ano ang iniisip ng hindi mabilang na mga tao sa kanilang mga puso. Magwala ka, matulog ka na, tumawa si Jasper.
Maganda ang mood ni Henry, kaya nagham siya at umalis. Sabay pasok ni Wendy na may dalang bowl ng sopas. Uminom ka. Ito ay upang mapunan muli ang iyong enerhiya at dugo. Masyado kang na-pressure sa panahong ito at madalas kang nagpuyat, kaya dapat mong bigyang pansin ang iyong kalusugan, mataimtim na sabi ni Wendy. Kinuha ni Jasper ang bowl at humigop. Hindi tulad ng karamihan sa mga babaeng lead sa mga nobela, ang galing ni Wendy sa pagluluto. Mabango ang kanyang pagkain at masarap ang lasa. Masarap ano ang laman nito? Nagulat si Jasper. Red ginseng, horny goatweed, at yohimbine. Inikat ni Wendy ang kanyang mga mata at sinabi. Nakikita ko. Ininom ni Jasper ang natitirang sabaw sa isang lagok at saka itinaas si Wendy sa bewang. Ah, anong ginagawa mo? Namutla si Wendy. Novel drama. Ayaw mo na lang ba akong magsumikap dahil binigyan mo ako ng napakaraming halamang gamot para sa performance? Huwag kang mag-alala, tiyak na mabubusog kita ngayon. Tumawa ng baliw si Jasper. Bastos ka, bitawan mo si Ro. Huwag kang magulo, kailangan mong magpahinga ngayon sa halip na gawin ang mga bagay na ito. Ah, huwag mong punatin ang damit ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1595. Kinabukasan nagising si Jasper sa phone niya. He picked up the phone groggily and upon seeing Julian's name, immediately became energetic. Ako ito. Pagkasagot ng tawag ay simple at diretsong sabi ni Jasper. Jasper, ang lahat ng ginto ay nasil na sa Central Bank Vault ng Sunrise Land, at ayon sa iyong kahilingan, ang buong proseso ay kinunan. Mayroon ding isang military attaché mula sa Summerland Embassy upang tumstigo sa pinangyarihan. Nagulat si Jasper. Nandyan ang military attaché ng Summerland Embassy. Hindi ko inayos yon. Anong biro? Inamin ni Jasper na gaano man siya kagalang-galang, hindi siya sapat na makapangyarihan para pamunuan ang military attaché ng embahada. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, napagtanto ni Jasper na ito ang ayos ni Adele. Napaka-thoughtful ng babaeng ito. I'm not sure pero nilabas nung guy yung identity card niya, kaya hindi ko siya pinigilan. May problema ba? Tanong ni Julian. Walang problema, buti na lang. Kung gusto ng Sunrise Land na tumanggi na kilalanin na natalo sila sa laro sa hinaharap pagkatapos na mahayag ang aming ginawa, kailangan nilang isaalang-alang ang laban ng gobyerno ng Summerland. Haha. Okay, ngayong tapos na ang gawain. Dapat bumalik ka muna. Pagkababa ni Jasper, tatawagan na sana niya si Adele, pero nauna itong tumawag sa kanya. Mr. Lane, don't tell me natutulog ka pa, novel drama. Sumandal si Jasper sa kama at nakangiting sabi, huwag kang ang magsalita ng kalokohan, paano pa matutulog ng alas 11 ang masipag na tulad ko. Sa opisina ako nagtatrabaho syempre. Okay, pwede bang bumaba ang malaking masipag na amo at paakyatin ako please? Sabi ni Adele sabay tawa ng malamig. Nasa Norritos City ka ba? Nagtatakang tanong ni Jasper. Hindi lang ako nasa Norritos City, pero nasa baba din ako sa kumpanya mo. Jasper, halos buong gabi akong hindi nakatulog dahil sa negosyo mo, at saglit lang akong nagpapahinga sa eroplano galing Swallow Capital. Sa huli, nagsinungaling ka sa akin yan at sinabi mong nasa kumpanya ka. Nagtanong-tanong lang ako at hindi ka nakita ng mga empleyado mo na pumasok sa kumpanya ngayon, galit na sabi ni Adele. Itinapat ni Jasper ang telepono sa kanyang tenga, tumayo, at sinuot ang kanyang damit. Aniya, huwag mong sabihin iyan, para kang nagkasala sa iyo. Kung maaari akong kumita ng 500 milyon sa pamamagitan lamang ng pagpupuyat, ipapasara ko ang aking kumpanya. Hindi ba mas mabuting isara na lang ang buong kumpanya ko sa lalong madaling panahon para kumita ng pera sa iyo? Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerikan, bibigyan kita ng 30 minuto para magpakita sa harap ko at i-treat ako ng tanghalian, sabi ni Adele na bahagyang nguso. Hindi ko kailangan ng 30 minutes. Sapat na ang 5 minuto. Pagkababa ni Jasper, paimpol siyang naghilamos at dirdiretsong lumabas ng lounge. Nasa labas ng lounge ang opisina niya. Dumiretso siya sa opisina ni Wendy. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na kailangan niyang makipagkita sa tanghali at hindi siya makakasama, nagpapasalamat siyang itinaboy siya nito. Magaling, may gagawin akong mahalagang accounting audit, at iniisip ko kung paano ka paalisin.
Magpasalamat ka sa taong nagpaalam sa iyo para sa akin, Palm. Pagkatapos kagabi, masakit na ang pakiramdam ni Wendy, ngunit napakalakas niya nang itulak niya si Jasper palabas ng opisina. Makalipas ang 10 minuto, nakita ni Jasper si Adele sa public reception room sa ibaba. Nakasuot siya ng malapad na pabilog na sombrero, salaming pang-araw, at napakagandang damit na kapansin-pansin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1596. Ibinaba ni Adele ang ulo at itinulak pataas ang frame ng sunglasses niya nang makita niyang papalapit si Jasper. Then, she looked at Jasper with her breathtaking eyes, talagang kasama ka sa kumpanya. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Umupo si Jasper sa tapat ni Adele at tinanong ang waiter. Isang baso ng orange juice, salamat. Ang pampublikong silid sa pagtanggap sa ibaba ng punong tanggapan ng JW Company ay pangunahing para sa mga empleyado ng kumpanya upang makapagpahinga at makatanggap ng mga kliyente mula sa ibang mga kumpanya. Bukod pa rito, nagsilbi itong coffee shop at kainan. Maaaring mag-order ng ilang merienda, tsaa sa hapon, kape, juice, at iba pang katulad na inumin. Batay dito lamang, ang JW Company ang nangunguna sa lahat ng domestic enterprise. Nang makita ng waiter si Jasper, tuwang-tuwa siya kaya bumilis ang tibok ng puso niya. Sige po Mr. Lane, ihahatid ko na po kayo kaagad. Salamat. Pagkaalis ng waiter, tumalikod si Jasper at patuloy na sinabi kay Adele, dahil sa pagkakaiba ng oras sa stock market ng Estados Unidos sa panahong ito, halos gabi-gabi akong nagpupuyat para ang kumpanya ay naging pangalawang tahanan ko. Hindi interesado si Adele sa paksang ito. Nagtataka siyang tumingin sa paligid at nagtanong, narito ba ang lahat ng libre? Oo, tumanggaw si Jasper, novel drama. Bueno, hindi ka ba natatakot na ang iyong mga tauhan ay maaaring huminto o kahit na magdala ng mga walang katuturang tao sa paligid upang kumain at uminom? Tanong ni Adele na ikinagulat ni Jasper. Magkano kaya ang ilang merienda at inumin? Hindi ito pinaghihigpitan ng aking kumpanya. Kahit na dumaan ang mga miyembro ng pamilya o kahit mga kaibigan ng mga empleyado, maaari nilang tamasahin ang serbisyo dito ng libre habang ang company ang magbabayad para sa lahat ng mga gastos. Itinuro ni Jasper ang kanyang sarili at pagkatapos ay ang mga empleyado na nagsasalita sa mababang boses sa paligid niya habang sinabi niya, ilagay ang iyong sarili sa kanilang mga posisyon. Palagi kong iniisip na ang isang boss ay kailangang maging maislan kung paano sila makakatipid. Kailangan nilang makatipid sa hindi kinakailangang pamumuhunan, hindi kinakailangang pag-unlad, at hindi kinakailangang mga proyekto, ngunit kung ang ugali ng pag-iipon ay ipinataw sa mga empleyado. Hindi ka makakatipid ng maraming pera, hindi pa banggitin, magmumukha kang maliit at calculative. No wonder, mahigit 20 minuto na akong nakaupo dito, pero nararamdaman ko na iba ang espiritu ng mga empleyado ng iyong kumpanya kumpara sa ibang kumpanya. Kahit na ang mga negosyong pag-aari ng estado tulad ng pinakamalakas na kumpanya ng tabako at langis sa bansa ay may napakagandang benepisyo, nararamdaman ko pa rin na hindi sila magiging kasing husay ng mga empleyado ng iyong kumpanya. Ang mga empleyado ng mga kumpanyang iyon ay nagtatrabaho dahil kailangan nila, ngunit mas nararamdaman ng iyong mga empleyado na nagpapatakbo sila ng kanilang sariling negosyo. Natatawang sabi ni Jasper, I guess it's a difference in corporate culture. Dahil ang JW ay itinatag bilang isang maliit na pagawaan na inipit sa isang villa, nagsimula akong magtatag ng kultura ng korporasyon. Ngayon, ang JW Company ay hindi lamang may pinakakumpletong sistema ng promosyon, ngunit mayroon din kaming mga corporate learning classes. Anuman ang antas mo, nasa ang departamento ka, o kung mas malinis ka sa departamento ng logistic, maaari kang sumali sa lahat ng uri ng mga kurso sa pagsasanay na inaalok ng kumpanya ng libre hanggat gusto mo. Ang mga guro sa mga klase ng pagsasanay na ito ay halos mga empleyado ng kumpanya, ngunit kukuha din kami ng mga instructor at eksperto mula sa labas. Basta may magandang ideya ka, may dedikadong departamento ang kumpanya para harapin ang kaukulang panukala. Maaari kang makatanggap ng isang startup grant na inaalok ng kumpanya kung kinikilala ka at pagkatapos ay maaari mong subukan na bumuo nito kasama ang isang maliit na pangkat ng 3 o 5 tao. Ito ang mga pagkakaiba sa pagitan ng JW Company at iba pang mga kumpanya.
At ang mga bagay na ito, naniniwala ako, ay mga bagay din na kailangang matutunan ng lahat ng domestic entrepreneur sa susunod na 10 o 20 taon. Hindi ito maliit na gastos, tama ba? Tanong ni Adele. Ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 15% ng taunang gastusin sa pangangasiwa ng kumpanya. Siyempre, hindi binibilang ang mga gastos sa pagpapatakbo ng mga maliliit na koponan na iyon. Gayunpaman, tulad ng lahat ng bagay, magkakaroon ng kita at pagkalugi. But let me tell you, up to now, we have earned a lot such that we can completely cover up our losses from the program, nakangiting pahayag ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1597. Nag-hire ka pa ba? Si Adele ay sabik na subukan ang kanyang kapalaran. Tumawa si Jasper at sinabing, natatakot ako na hindi ko kayang kumuha ng isang mayamang babae na tulad mo. Nako, hindi mo naiintindihan. Ayos lang ako sa pagiging konsultant, excited na sabi ni Adele. Isang konsultant, sa tingin ko, posible iyon. Hinaplos ni Jasper ang kanyang baba at makahulugang sinabi, kahit na naghahanap ako ng mas mahusay na sekretarya, interesado ka ba? Okay, do you dare to hire me as your secretary? Tinapa ni Adele ang bibig at ngumiti. Kung maglakas loob kang subukan, bakit hindi ako maglakas loob na kunin ka? Kung maglakas loob kang kunin ako, bakit hindi ako maglakas loob na subukan? Parang nag-aaway ang dalawa. Sa sandaling iyon, si Jasper, nakakakuha lang ng orange juice, ang unang pumayag. Tama na. Ikaw ang marangal na Miss Brown kaya bakit ka nakikigulo sa kumpanya ko? Hindi ka matiis ng hamak kung kumpanya na nagiging sanhi ng kaguluhan. Malungkot na sagot ni Adele, sinong nagsabi na nandito ako para manggulo? Medyo espesyal ang sitwasyon ng pamilya ko. Hindi nila sineseryoso ang bahagi ng negosyo, ngunit gusto ko ito, ngunit walang nagturo sa akin kung paano magpatakbo ng isang kumpanya. Sa tingin ko, ang sistema mo ang hinahanap ko. Maraming dayuhang kultura ng korporasyon ang maaaring gamitin bilang sanggunian. Pinagsama ko rin ang maraming karanasan sa ibang bansa sa pagdidisenyo ng balangkas na ito. Hindi kasinungalingan ang sinabi ni Jasper. Ang kanyang modelo ay ganap na nakabatay sa kombinasyon ng mga pamamaraan ng pamamahala ng mga domestic na kumpanya ng internet sa mga susunod na henerasyon at mga konsepto ng kultura ng dayuhang korporasyon na nagmula sa panahong ito. Ito ay hindi walang batayan. Bahagyang tumagilid si Adele. Tinitigan niya si Jasper at itinuro ang ilong nito. Pagkatapos, sinabi niya, sa palagay mo ba ay makakapagtrabaho ako sa isang dayuhang kumpanya gamit ang aking pagkakakilanlan? Natigilan sandali si Jasper at ngumiti ng mapait. Imposible talaga. Ngunit ang pagpapatakbo ng isang kumpanya ay hindi lamang tungkol sa pamamahala at kultura ng korporasyon. Higit sa lahat, kung ang isang kumpanya ay buhay, dapat mayroong isang negosyo. Ikaw. Ngumiti si Adele at tumingin kay Jasper, naghihintay na matapos ito. Hindi na nakapagpatuloy si Jasper. He shook his head and reluctantly admitted, well, as long as you want to do it, wala talagang industriya na hindi ka makakatrabaho. Isinasaalang-alang ang kanyang mga mapagkukunan ng pamilya at kung paano pinamamahalaan ni Adele na bumuo ng isang umuunlad na negosyo ng katalinuhan ng mag-isa, walang sino man sa bansa ang maaaring maihambing sa kanya. Habang naglilingkod sa dalawang entity na ito, nagpakita si Adele ng mga kasanayan at talento sa negosyo na hindi inaasahan ng maraming negosyante na paunlarin sa buong buhay nila. Gusto mo ba talagang magtrabaho dito? Tanong ni Jasper. Oo naman. Masiglang tumanggaw si Adele. Ngunit hindi ako makapagtrabaho mula 9 hanggang 5. Hindi problema. Maaari kang maging aking espesyal na katulong ko aking konsultant sa negosyo. Sa annual salary, hindi ka kapos sa pera kaya hindi nararapat na bigyan ka ng higit sa average. Magpapasya na lang kami sa 1,000,000 pansamantala. Ang iyong iba pang mga benepisyo ay magiging katumbas ng vice-presidente ng kumpanya. Deal. Ang pulong na ito ay hindi inaasahang nagbigay daan kay Jasper na makahanap ng pumupuno sa posisyon ng kanyang espesyal na assistant secretary na matagal nang nabakant, at pinayagan din niya si Adele na sumali sa JW. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng dalawa bago ang pulong na ito. Boss, sa pagkakataong ito, tinulungan kita na tapusin ang misyon ng Sunrise Land.
Matapos nilang ayusin ang hindi inaasahan, agad na sinimulan ni Adele na ayusin ang kanyang orihinal na layunin sa likod ng pagdating. Inayos mo ba ang military attaché sa embahada? Tanong ni Jasper. Humalaklak si Adele at sinabing, bagaman hindi ko alam kung ano ang layunin ng gusto mong magsangla ng napakaraming ginto sa Sunrise Land ng sabik na sabik, palagi kong nararamdaman na baka may mga balak kang masama. Kaya, para maibsan ka sa ilang mga alalahanin, ako mismo ang nagpasya. Hindi ba nararapat? Ngumiti si Jasper at sinabi, sa una, ang tanging bagay na inaalala ko ay ang pamahalaan ng Sunrise Land ay mapupunta sa desperasyon at tatalikuran sa utang at hindi bibigyan kami ng ginto. Gayunpaman, sa garantiya ng embahada, magiging maayos kami. Hindi ko lang akalain na napakalakas mo, novel drama. Si Adele ay nagkaroon ng isang sandali ng pambihirang pagkakasala. Hindi siya nang ahas na sabihin kay Jasper na nang makipag-ugnayan siya sa mga tao sa Sunrise Land, nadiskubre siya ng mga opisyal ng gobyerno dahil masyadong sensitibo ang relasyon ng dalawang bansa. Dahil dito, agad siyang dinala ng kanyang pangalawang tiyuhin sa kanyang opisina. Sa wakas ay nilinaw ni Adele ang bagay pagkatapos ng ilang panghihikayat. Pagkatapos, hindi lamang ang kanyang pangalawang tiyuhin, maging ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay nalaman ang tungkol dito. Sa makatuwid, sa panukala ng kanyang kapatid na lalaki, at pagkatapos ng ulat ng kanyang pangalawang tiyuhin at ang komprehensibong pagsasaalang-alang ng mga nakatataas, sa wakas ay naglabas sila ng isang informal, na utos sa embahada na hindi maa-archive. Ang ganitong uri ng bagay ay napakahiwaga, ngunit ito ay walang iba kundi isang laro ng mga interes sa pagitan ng malalaking bansa. Mukhang alam ng gobyerno ang gustong gawin ni Jasper at handang makipagtulungan sa kanya. Tungkol sa kung ano ang alam ng gobyerno at kung paano nila nalaman ang tungkol dito, parehong walang ideya sina Adele at Jasper. Hey, wag mong banggitin. Napakagulo. Tumawa si Adele at iniba ang topic. Nasa account na ang pera, pero gusto mo bang palitan ito ng summer dollars o US dollars? Ipagpalit mo ito sa ilang dolyar. Consider it foreign currency to generate some income for the government, natatawang sabi ni Jasper. Sa anumang kaso, ang mga reserbang foreign exchange ay ang sagisag ng pandaigdigang kapangyarihan ng isang bansa. Walang bansang magrereklamo tungkol sa malaking reserbang palitan ng dayuhan, lalo na pagdating sa mga dayuhang pera ng mga maunlad na bansa tulad ng US dollars o Sun dollars. Noon pa man ay iginagalang ng gobyerno si Jasper, at masaya rin si Jasper na gawin sa kanila ang pabor na ito. Sige, ililipat ko sa iyo ngayon. Ngumiti si Adele at sinabing, upang magpasalamat sa pagbibigay mo sa akin ng ganoong kalaking negosyo, hindi ka sisingilin para sa handling fee. Tara na, ngumiti si Jasper at tumayo. Saan? Natigilan si Adele. Magdaraos ako ng welcome party para sa iyo, pero ikaw at ako lang ang dumadalo. Tsaka sabi mo gusto mo ay treat kita sa isang pagkain. Nagsumikap ka, kaya hindi ko kayang tretuhin ng masama ang isang heroine na katulad mo. Humalaklak si Adele at sinabing, napakaseryoso mo sa sinabi kong casual, pero dahil may napakagabang pagkakataon na pagsamantalahan ang isang mayamang tao, hindi ko ito palalampasin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na gusto kong kumain ng pinakamahal na pagkain. Hindi ang pinakamahusay, tanong ni Jasper. Tanging ang pinakamahal na pagkain ang makakapagpakita ng aking pagkakakilanlan, mayabang na sabi ni Adele. Oo. Mukha kang walang utak na anak ng gobyerno ngayon. Pumunta ka sa impyerno. Pagkatapos nilang kumain, bandang 3:00 na ng hapon. Tinapos ni Adele ang kanyang pagkain at nagpaalam pagkatapos sagutin ang kanyang telepono. Paano mag-e-exist ang isang secretary na tulad mo? Naglalaro ka ba sa unang araw ng trabaho? Hindi nasiyahan si Jasper. Nako, ibawas mo na lang sahod ko. Ipinapangako kong mag-o-overtime ako sa pagbubukas ngayong gabi. Ngumisi si Adele at siniil ng halik si Jasper. Pagkatapos, sumakay siya sa kotse at umalis. Pagtingin sa likod ni Adele, tumawa si Jasper at bumalik sa kumpanya. Ngayong gabi, isang digmaang yayanig sa mundo ang naghihintay sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1598, bumalik sa kumpanya. Nang dumating si Jasper sa trading floor sa itaas na palapag, nakita niya si Dean na nakatayo sa bulwagan na nakikipag-usap kay Todd. Gayunpaman,
Ang mga mata ni Todd ay puno ng kawalang interes at pagkainip. Nakikita ito ng lahat, ngunit tila hindi ito pinansin ni Dean. Siya ay masigasig at mapagpakumbaba sa buong oras. Bukod dito, siya ay aktibong naghahanap ng mga paksang tatalakayin. Nagliwanag ang mga mata ni Todd nang dumating si Jasper. Iniwan niya agad si Dean at humakbang papunta kay Jasper. Sa wakas nandito ka na. Halos mamatay na ako sa inis. Tumawa si Jasper. Sinulyapan niya si Dean, na malumanay na tumingin sa kanyang sarili at kay Todd, at sumagot, pasensya na, malapit na itong matapos. Todd Buff, huwag mo akong pababayaan. Huwag kang mag-alala, hindi ako magaling sa pagpapabeya ng mga tao. Pagkasabi nito, nilampasan ni Jasper si Todd at papunta kay Dean. Mr. Lane, si Dean ay magalang at mapagpakumbaba pa rin gaya ng dati. Madaling magbigay ng magandang impresyon sa kanya ang mga tao. Mr. Hall, nasanay ka na bang manatili sa Norrites City nitong nakaraang 2 araw? Patawarin mo ako kung hindi ka namin natanggap ng maayos. Kung tutuusin, napakaraming nangyayari kamakailan at hindi maiiwasan na may ilang mga lugar na napapabayaan. Kung mayroon kang anumang mga pangangailangan, maaari mong sabihin ang mga ito anumang oras. Relax. Treat Norrites City as your home, nakangiting sabi ni Jasper kay Dean. Nagkibit-balikat si Dean at sinabing, kung kailangan kong ituro ang isang bagay na mali, ito ay ang lahat ay masyadong maalalahanin at mapagpatuloy. Hindi naman ako masyadong naging maluhos sa sarili ko. Haha, ang bait mo naman. Tumawa si Jasper. Bigla siyang nagtanong, Mr. Hall, ano sa tingin mo ang susunod kong plano? No comments. Sa tingin ko ito ay mabuti. Mukha namang sincere at cordial si Dean. Sabi niya, Mr. Lane, maislan at maayos ang plano mo. Sa pagkakataong ito, isa lang akong bystander na nandito para matuto mula sa iyo. Pero kahit gaano pa kaganda ang plano, hindi ito makakasabay sa pagbabago. Walang plano ang ganap na makakaiwas sa mga aksidente. Sa tingin mo ba ay makakatagpo tayo ng anumang aksidente? Novel drama. Ang tanong ni Jasper na dahilan ng pagkurap ng mga mata ni Dean, ngunit mabilis itong nawala. Hindi maiiwasan ang mga aksidente, ngunit naniniwala ako na magkakaroon ka ng paraan upang harapin ito. Ngumiti si Dean. Sana totoo yon. Tumawa si Jasper. Mr. Lane, dapat bumalik ka na sa negosyo mo. Kailangan kong pumunta sa banyo, sabi ni Dean. Tumanggaw si Jasper, sinenyasan si Dean na mauna. Kalmadong naglakad si Dean papuntang restroom na may ngiti sa labi. Sa halip na pumunta sa banyo, lumakad siya sa wash basin, binuksan ang tubig, at naghilamos ng mukha. Ang malamig na tubig sa gripo ay tumalsik sa kanyang mukha, dahan-daang nagpakalma sa kanyang naguguluhan na puso. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa magkabilang gilid ng wash basin at iniangat ang kanyang ulo upang makita ang kanyang nakakakilabot na mukha na dulot ng kaba at pag-aalala sa salamin. May napansin ba si Jasper? Natakot si Dean sa naisip nito. Sa tagal niya sa Norrites City, nalaman din niya ang ugali ni Jasper. Si Jasper ay tila madali, ngunit ito ay talagang ganap na kabaligtaran. Siya ay mukhang madali dahil hanggat hindi ito lumalabag sa kanyang mga pangunahing interes, kung gayon si Jasper ay magiging handa na gumawa ng mga kompromiso at konsesyon para sa kapakanan ng pakikipagtulungan. Gayunpaman, hindi talaga siya ganoon, dahil kapag may lumabag sa kanyang mga pangunahing interes, ang resulta ay maaaring kamatayan o pinsala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1599. Ang puntong ito ay lumitaw mula noong si Jasper ay maliit pa at hindi gaanong mahalaga. Dean, my boy, this time, dapat mag-ingat ka. Huwag mong gawin ang mga bagay na hindi dapat gawin, ngunit dapat mo ring gawin ang mga bagay na dapat mong gawin ng maayos. Ang pinakamahalagang bagay ay huwag hayaang mapansin ni Jasper, ayos lang kung humiga ka sandali upang matiyak ito. Ang mga bagay na kailangan kong gawin mo ay ang mga bagay na hindi naman masyadong kasusuklaman sa kanya, pero kailangan mo pa ring bigyang pansin ang kalubhaan nito. Kung bibigyan ka ni Jasper ng sapat na mga pahiwatig, pagkatapos ay sumuko sa ngayon. Hindi kami nagmamadali. Huwag mong maliitin si Jasper. Hindi ko alam kung gaano karaming mga malalaking shoutout doon ay nagdusa mula dito. Ang ilang pamilya ay nasira, at ang ilan ay malubhang nasugatan.
You are not experienced enough, kaya hindi kanya kalaban. Bago umalis, nagtagal sa isipan ni Dean ang sinabi ni Gale. Bigla siyang nakaramdam ng panghihinayang. Hindi na niya dapat kinontak si Fabian ng ganoon kasabik. Kailangang malaman ng isa na ito ay isang bagay na kahit si Gale ay hindi alam, at ito ay isang bagay na hindi niya dapat ginawa. Dapat na ba siyang sumuko? Sa sandaling lumitaw ang ideyang ito sa isip ni Dean, agad niya itong pinatay. Alam niyang wala nang babalikan. Susuko ba si Fabian kung susuko na siya ngayon? Maaga bang susuko ang grupo ng mga dayuhan na nagnanais ng kamatayan kay Jasper? Huminga ng malalim, tiningnan ni Dean ang sarili sa salamin at mamulong, "Go for it Jasper, kung kaya mong manalo ng maraming beses, bakit hindi ako?" Tahimik na lumipas ang oras. Ang mundo ay nanonood sa pagbubukas ng Dow Jones Index ngayon. Noong nakaraang katapusan ng linggo, ang Dow Jones Index ay itinulak sa trading curve sa unang pagkakataon sa kasaysayan nito. Nagulat ito sa lahat sa pandaigdigang mundo ng pananalapi, dahil kahit na ang mga mamumuhunan na may kaunting karanasan at kaalaman sa stock trading ay pinag-uusapan ito. Tila nakita ng mga tao na sa ilalim ng kanilang malakas na hitsura, maaaring ang Estados Unidos, hindi talaga magkaroon ng isang hindi nasirang katawan pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay maaaring masugatan. Bilang karagdagan sa nakaraang pag-atake ng terorista, may ilang panunuya mula sa pambansang media na may masamang relasyon sa Estados Unidos. Nangangahulugan ang trading curve sa stock market ng Estados Unidos na hindi lamang ang Estados Unidos ay dumanas ng pag-atake ng terorista, ang kanilang financial market ay inatake din. Tungkol sa mga biglaang pagbabago sa pandaigdigang politika, ang Estados Unidos, na nakasanayan na sa pagiging superior nito, ay hindi maiiwasang gumawa ng isang malakas na ganting atake. Bilang tugon sa pag-atake ng terorista na iyon, handa pa nga ang Estados Unidos na makipagdigma. Higit pa rito, bilang tugon sa biglaang trading curve na ito, ang Estados Unidos ay mag-aanunsyo ng kanilang reaksyon pagkatapos ng pagbubukas ng merkado. Asterisk novel drama. Kasabay nito, sa New York, tumayo si Soros sa lugar kung saan karaniwang nakatayo si Rogers. Pumalakpak siya para makuha ang atensyon ng lahat ng miyembro ng team. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi, "Mr. Kailangang kumuha ng pansamantalang bakasyon si Rogers dahil sa mga personal na dahilan. Kaya, simula ngayon at sa susunod na panahon, pangungunahan kita sa susunod na yugto ng digmaang pinansyal." Nang sabihin niya ang terminong financial war, ang asol na mga mata ni Soros ay napuno ng aura ng kamatayan at pagsinta. Aniya, maraming tao rito na mga matandang magkapatid na nanalo sa Terra Financial War sa akin. Sa pagkakataong ito, umaasa akong maitaboy natin ang ultimate winner tulad ng dati. At ngayon ay mayroon lang akong isang kinakailangan para sa iyo, at iyon ay ang gamitin ang lahat ng iyong firepower at sirain ang lahat ng maikling posisyon ng Summerland Capital sa sandaling magbukas ang merkado. Gusto kong tumaas ang Dow Jones Index ng hindi bababa sa 100 puntos 30 minuto pagkatapos ng pagbubukas. Ang kabuuan ng Wall Street ay umabot sa isang pinagkasunduan tungkol dito. Nasa likod namin ang suporta ng pinakamayamang konsorsyum sa mundo, kaya sana ay bigyan mo ako ng magandang simula. Umalis si Soros sa eksena sa gitna ng hiyawan ng mga miyembro ng team na halos parang hiyawan. Naglakad siya papunta sa opisina at tumingin kay Rogers na tahimik na nakaupo sa loob. Sinabi ni Soros sa malalim na boses, "Kaibigan, kailangan mong maunawaan ang desisyon kung palitan ka. May iba pa bang paraan maliban sa pag-unawa at pagtanggap nito? O dapat din ba akong magsumite ng resignation report sa iyo?" Pagkatapos ng lahat, ito ang inaasahan ng Lehman Investment Bank, hindi ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1600. Ang mga salita ni Rogers ay naging sanhi ng pagtigas ng ekspresyon ni Soros. "Kung gusto mo, maaari mo itong isumite." Biglang tumayo si Rogers at malungkot na sinabi, "Bakit? Marami na akong nagawa para sa quantum fund sa lahat ng mga taon na ito, ngunit kailangan kong mawala dahil ayaw sa akin ng Lehman Investment Bank." Rogers, dapat alam mo na si Lehman ang pinakamalaking shareholder natin. Kahit suportahan kita, kung magdaraw sila ng general meeting ng mga shareholders, mapapalitan pa nila ako. Naiintindihan mo ba?
Hinawakan ni Soros si Roger sa kwelyo at hinayla sa bintana. Pagkatapos, itinuro niya ang abalang palapag ng kalakalan sa harap niya at sumigaw, "Tingnan mo ang pangkat na ito. Ito ang pinaka-elite na koponan na binuo namin ng mag-isa, ngunit kumusta ang iyong kamakailang pagganap? Isa lang ang ipinakita mo sa amin." Pagkadismaya. Sa Estados Unidos, sa Wall Street, at sa harap ng kabisera, tinitingnan lamang namin ang mga resulta, hindi ang proseso. Ang stock market ng Estados Unidos ay nadrag sa isang trading curve at may kailangang magbayad para dito. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang resulta ng pagtatrabaho ko sa aking asterisk sa off para sa iyo. Itinulak ni Roger si Soros at tumawa ng malamig, "Kahit na ikaw iyon, mas magaling ka pa ba kaysa sa akin?" Noon, walang nakakaalam na kaya ni Jasper ito, at ikaw pa ang minamaliit ni Jasper sa umpisa. Akala mo ay langgam lang siya na anumang oras ay maaaring yarakan hanggang mamatay. Pagkatapos ng napakaraming araw, ang mainit na pera mula sa buong mundo ay nakahanap ng pag-asa na talunin ang Wall Street sa loob ng Jasper. Bagaman ang kanyang aktwal na kapangyarihan ay hindi tumaas, ang kanyang impluwensya ay lubos na dumami. Hindi magiging madali na sirain siya ngayon. Ngumisi si Soros, "So what? Hindi mo naiintindihan kung gaano determinado ang Wall Street sa pagkakataong ito. Dapat mamatay si Jasper Lane." Si Rogers ay may tulala sa kanyang mukha at sinabing, "Sana makapanood ako sa isang tabi mamaya, novel drama." "Sure, sabay na tayong bumaba." Tumanggo si Soros. "Tara na, magbubukas na ang palengke sa loob ng ilang minuto." Nakabukas na. Habang damaloy ang pula at berdeng mga numero sa malaking screen na puno ng dingding ng trading hall ng sabay-sabay, tumangala si Jasper at nakita ang real-time market data ng Dow Jones Index. Kasabay nito, maririnig ang mga nakababahalang alarma mula sa iba't ibang lokasyon sa loob ng koponan. Ang mga pangunahing posisyon ay nasa isang estado ng emerhensya at ang Dow Jones Index ay tumataas. Tila ang bawat stock ay may malaking halaga ng pera na dumadaloy upang mahaba. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Jake ang napakalaking daloy ng pondo sa kanyang buhay. Inangat niya ang ulo niya para tingnan si Jasper at sumigaw, "Mr. Lane, ang kasalukuyang Dow Jones Index capital inflow ay umabot na sa 200 bilyong US dollars, at karamihan sa kanila ay nakapasok na sa mga stock na kinakapos natin. Na-pressure ako dito, at kailangan ko ng pondo para mapunan ito." Para kay Baz, isang pagkakasala na nagpasinde kay Jake ay walang pinagkaiba sa lupa na nawasak. Sa air-conditioned trading hall kung saan pinananatiling pare-pareho ang temperatura, basang-basa ng pawis ang noo ni Baz. Kalahati ng 12 o higit pang mga trading account na kanyang pinangangasiwaan ay umabot sa linya ng babala ng pagpuksa 3 minuto lamang pagkatapos magbukas. Lumapit si Jasper at tinignan ang account na kinokontrol ni Baz. Ang pag-atake sa kanyang tagiliran ay partikular na mabangis. Nakakamangha. Ito ay 200 bilyon sa isang shot. Hindi nila sinusubukan na maging kahanga-hanga sa amin, ngunit sa halip, sinusubukan nilang patayin kaming lahat ng sabay-sabay, sabi ni Jasper. "Mr. Lane, anong gagawin ko? Kung wala tayong pondo para mapunan ito, fully liquidated na tayo." Halos mamatla ang mukha ni Baz. Kapag na-liquidate na sila, magre-resulta ito sa malaking pagkalugi. Mawawalan siya ng hanggang 10 bilyong summer dollars sa mga account na pananagutan niya. Hindi niya maisip ang kakilakilabot na kahihinatnan nito. "Hindi namin ito mapunan," umiling si Jasper. Galit na galit ang Wall Street sa pagkakataong ito. Hindi tayo magkakaroon ng sapat na pera para labanan sila. Nag-isip sandali si Jasper at nag-issue ng utos, "Settle all accounts and close the positions." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay lumingon at tumingin kay Jasper ng may takot. Sila ba ay sumuko? Mukhang kalmado si Jasper at sinabing, "Lahat, sa simula pa lang, hindi kami kailanman naging kalaban ng Wall Street. Kung sa mga tuntunin ng impluwensya o kapital, ang ginagawa namin ay naghahanap lamang ng isang pagkakataon upang mabuhay sa ilalim ng matinding pag-atake ng Wall Street. Ngayon, ang posibilidad na gawin ito ay maaaring malapit sa zero, kaya ang kailangan nating gawin ngayon ay umatras. Isang buong retreat." Ngunit Mr. Lane, kapag ang lahat ng mga posisyon ay naayos na, kailangan nating isuka ang lahat ng mga kita na natamo mula sa mga nakaraang araw,
Sabi ni Amwan na hindi sinasadya. Tama ka. Tumango si Jasper, pero biglang nagbago ang mukha niya. Tapos, sumigaw siya, kaya dapat bumangon ka agad. Hindi ka na kailangan dito. Ang kailangan ko ay isang pangkat na magsasakatuparan ng aking mga utos, hindi ang mga nasasakupan na magtatanong sa aking desisyon sa kritikal na sandaling ito kapag ang malaking pondo ay nawawala sa bawat minuto at segundo. Namutla ang mukha ng lalaki sa sinabi ni Jasper. Siya ay orihinal na miyembro na dinala ni Jake mula sa koponan ng Harbor City. Sa oras na ito, likas niyang tiningnan si Jake, umaasang tutulungan siya ni Jake. Gayunpaman, seryoso rin ang ekspresyon ni Jake. Matigas niyang sinabi, Donald, umalis ka muna. Ang binata na nagngangalang Donald ay tumayo mula sa kanyang upuan na may pagtatampo na ekspresyon at umalis sa trading floor. Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang mga utos ko? Malamig na sabi ni Jasper. Dahil doon, naging abala kaagad ang buong trading floor. Ang bawat isa ay nakikitungo sa mga account sa ilalim ng kanilang mga pangalan habang pilit nilang isinara ang mga posisyon. Lumabas din ang eksenang ito sa trading center ng Harbor City at Waterhoof ng sabay. Sa isang sulok ng Norrites City Trading Center, si Todd ay may hawak na baso ng red wine at nakangiti sa eksenang nasa harapan niya. Aniya, kahanga-hanga, kahit na ito ay naplano ng mahabang panahon, talagang handa si Jasper na mawala ang kanyang kita na 10 bilyong dolyar. Talagang itinapon niya ito nang hindi kumukumot. Ang pera ay hindi lamang sa kanya, ito rin ay pag-aari ng maraming mamumuhunan. Hindi ba siya natatakot na papatayin siya ng mga investor na walang alam sa katotohanan? Tumayo si Dean sa tabi niya at mahinahong sumagot, hanggat nakikita ng mga investor na iyon ang huling resulta, lahat ay pupurihin siya bilang isang henyo. Walang sisihin sa kanya. Sa tingin mo paano lumaki ang utak ni Jasper? Ang mga aksyon ng Quantum Fund ay eksaktong kapareho ng kanyang hinulaan. Nakangiting sabi ni Todd. Sinabi ni Dean sa hindi malinaw na tono, siguro may mga taong ipinanganak sa tuktok. Sumulyap si Todd kay Dean at makahulugang sumagot, bakit parang hindi ka nasisiyahan dito? Bakit ako magiging malulungkot tungkol dito? Natawa si Dean. Ang kanyang ngiti ay taos puso at masigasig. Nagpatuloy siya, sana ay tumaas pa siya.